Malas. Malas talaga. Ang malas ko naman, pagkagising ko sa mundong ito, sumabak agad ako sa gyera ng mga immortal at demonyo. At nasunog pa ang dalawang mata ko. Mula sa araw na ito, tuluyan na akong nabalot ng dilim. Babala, matagumpay na nagising ang host. Ang system para sa pagsasanay ng mga espiritong alaga ay kasalukuyan ng ikinakabit. Opisyal nang inilabas ang pangunahing misyon. Mangyaring alagaan at turuan mong mabuti ang mga batang espiritong hayop. Sa loob ng 5 taon. Ang huling gantimpala sa misyon, muling makakakita ang iyong mga mata. Magkakaroon ka ng bagong lakas. At mababago ang iyong mortal na katawan. May pag-asa pa pala ako. Basta talagaan ko lang ng mabuti ang mga munting nilalang na ito. Makakakita na ulit ako paglipas ng 5 taon. Paano naman tayo maaligan ng mahinang taong to? Wala man lang siyang kahit kititing na kapangyarihan sa katawan niya. Wala siyang silbi, bakit pa natin siya iisipin? Naambush tayo sa gyera ng mga immortal at halimaw. At halos maduraj na ang ating mga kaluluwa. Kung hindi lang tayo nagtago sa sirang kuwebang ito, malamang nahuli na tayo ng mga mapagpanggap na immortal na iyon at ginawang mga sandata. Tumahimik kayong lahat. Sandali, tingnan niyo ang katawan niya. Ito ang banal na enerhiya ng Dao. Sa isang simpleng mortal na katulad niya. Dumadaloy ang lakas na kayang magpanumbalik sa atin. Isang walang katulad na kayamanan para sa ating mga kaluluwa. Kaya pala nung lumapit ako sa kanya kanina, nabawasan ng matinding hapdi sa kaluluwa ko. Isa pala itong napakalaking swerte. Ang pagkakaroon ng isang mortal ng ganitong banal na enerhiya ay nagaganap lang minsan sa 1,000 taon. Kung gagamitin natin ang enerhiyang ito para pagalingin ang ating mga kaluluwa, tiyak na mabilis nating mababawi ang rurok ng ating lakas. Hihihi. Kung araw-araw tayong makakakuha ng ganito kapurong enerhiya sa kanya, hindi magtatagal at mabilis nagagaling ang ating mga kaluluwa. Gusto ko siya. Teka, bakit parang naiintindihan ko ang mga munting nilalang na ito? Kapag nagsasalita sila. Alam ko na. System, sigurado akong ikaw ang may gawa nito. Para mas madali kong matapos ang aking misyon. Kaya binigyan mo ako ng kakayahang makausap sila. At gumawa pa talaga siya ng isang banal na espasyo para makapag-usap tayo. Napakamaalalahanin naman niya talaga. Itong mortal na ito. Akalain mong itinuturing niya tayong mga mababang uri ng espiritual na alaga. Kung ganoon, sakyan na lang natin ang gusto niya. Ang banal na enerhiya na taglay niya. Ang tanging pag-asa natin para mapagaling ang ating banal na kaluluwa. At muling makabalik sa rurok ng ating kapangyarihan. Kaya sa ngayon, makipaglaro muna tayo sa kanya sa palabas na ito. At gamitin ang kanyang banal na enerhiya para magpagaling. Wala naman itong masamang may dudulot sa atin, puro pakinabang lang. Mga munting alaga, huwag na kayong magulo. Oras na para sa inyong leksyon tungkol sa wastong asal ng mga alaga ngayong araw. Ang isang mabait at maayos na alagang hayop ay dapat laging tatandaan na huwag maging mabagsik, huwag magulo, at huwag manayra ng gamit sa bahay. Dapat nagpapahimas, nagpapayakap, at nagpapahalik kayo. Para sa leksyon natin ngayon sa wastong asal. Ang pinakasentro ay binubuo ng 16 na paalala. Umupo ng tahimik at huwag mang-abala. Huwag maglabas ng kuko para makapanakit. At laging sumunod sa bawat utos. Ang mga simpleng patakarang ito ay naglalaman pala ng napakalalim na paraan ng pagsasanay at pagpapalakas. Hindi lang yan. Ang bawat salita ng Panginoon ay nagtataglay ng kapangyarihan ng universo. Ang uhaw ko sa dugo na pinipigilan ko ng libo-libong taon ay tuluyan at ganap niyang napatay ng ganoon kadali. Bilasan ninyo, mag-focus kayo at itoon ang inyong isip. Unawain ninyo ito ng buong puso. Taimiyo, anong ginagawa mo? Kakasabi ko lang na umupo ng tahimik at huwag mang-abala, di ba? Huwag mong isipin na dahil lang bihira ang nag-aalaga ng baka, ay hindi ka na pwedeng maging alagang hayop.
Pakinggan mo nga. Sa sobrang ingay mo, tinakot mo tuloy ang iba mong kasama rito. Kami, matatakot sa ganyan. Mga sinaunang Diyos kami ng mga espiritong halimaw. Paano naman kami matatakot sa kaunting ingay lang ng kanyang pagpapalakas? Panginoon, hindi ko naman po sinasadyang mag-ingay, Sobrang malalim at makapangyarihan kasi ng mga itinuturo ninyo. Hindi ko lang po napigilan ang bugso ng lakas sa katawan ko kaya lumabas ito. Fei, hindi mo ba naintindihan ang mga patakarang sinabi ko kanina? Fei, huwag kang maging bastos. Itinuturo ni Master ang walang pantay na landas ng karunungan. Kung hindi mo pakakalmahin ang iyong isip, mapapalampas mo ang isang napakalaking biyaya. Kung mangangahas kang galitin si Master, ikaw na pasaway na ibon ka. At mabunyag ang ating pagkakakilanlan. Ako mismo ang unang jijilit sa leeg mo. Pero Master, hindi ko po talaga kayang maupo ng matagal. Ipinanganak po ako upang lumipad sa kaitaasan ng kalangitan. Sa tuwing pumapasok sa isip ko ang mga alituntuning iyan, gusto ko na lang agad lumipad at magpagaspas sa himpapawid. Sa bagay, isa kang ibon. Likas sa iyo ang maghangad ng kalayaan. Ang pilitin kang maupo ng walang kibo tulad nila, ay talagang mahirap para sa iyo. At dahil hindi mo naman maintindihan ang pangkalahatang aralin, mula sa araw na ito, bibigyan kita ng hiwalay at espesyal na pagsasanay. Ako mismo ang magbibigay sa iyo ng sarilinan at personal na paggabay. Nakalampas na nga ako sa dati kong antas pero napag-alitan pa rin ako. Samantalang ang pasaway na ibong ito na hindi naman nakikinig sa klase, ay makakakuha pa ng personal at sarili ng paggabay mula kay Master. Fei, sabihin mo sa akin, sa mga itinuro ko kanina, alin ba doon ang hindi mo talaga maintindihan? Master, hindi ko po talaga kayang pakalmayan ang loob ko at sumunod sa patakaran ng pagmumuni-muni. Gusto ko na lang po palaging magpagaspas. Hindi ko po talaga matuluran si Geda. At si Tainyo na kayang maging panatag ang isip. Ganoon pala. Ipinanganak kang may mga pakpak kaya likas sa iyo ang maghangad sa kalangitan. Halika, lumapit ka rito. Fei, tandaan mo ito. Kapag panatag ang iyong isip, magiging matatag din ang iyong katawan. Lilipad ka man o mananatili sa lupa, patatagin mo muna ang iyong kalooban. Saka pa lamang magiging matatag ang iyong katawan na parang isang dambuhalang bundok. Ngunit kapag magulo ang iyong isip, gaano ka man kataas lumipad, tiyak na babagsak ka pa rin sa huli. Kapag panatag ang isip, magiging matatag din ang katawan. Ngayon ay nauunawaan ko na. Kaming lahi ng mga Golden Wing Palm ay palaging naghahangad ng sukdulang bilis at lakas. Ngunit nakaligtaan naming sanayin ang aming kaisipan. Teka, Fei, bakit napakatigas ng mga balahibo sa mga pakpak mo? Pakiramdam ko ay gawa ito sa bakal kapag hinahawakan ko. Ikaw talagang hanggal na ibon ka. Sa harap pa talaga ng Panginoon mo ipinakita ang gintong pakpak na yan. Nagpapakamatay ka ba? Kapag nagduda ang Panginoon, gagawa agad ako ng nakamamatay na patibong gamit ang aking mga balahibo. Para durugin ang mga buto mo at gawing abo ang pesteng katulad mo. Gumawa ka agad ng paraan para makalusot tayo. Kapag inisip ng Panginoon na isa kang halimaw, mababaliwala lang ang lahat ng sakripisyo natin sa pagtatago rito ng ilang taon. Tulong naman, mga kasama. Napakapuro kasi ng enerhiya ng espada ng Panginoon. Hindi ko nakontrol ang sarili ko kaya kusa akong nagbagong anyo. Itatago ko na agad to. Itatago ko na po ng tuluyan ngayon din. Panginoon, ang totoo po, ako po ay pinaghalong lahi, opo. Pinaghalong lahi po ako ng matalastukan na ibon at mabangis na mandaragit. Kaya po ganyan kaitigas ang mga pakpak ko. Ganoon pala, isa ka palang halo-halong lahi. Kaya pala napakakaiba ng mga balahibo mo. At napakaailap din ng asal mo. Dahil ganyan na talaga ang ugali mo. Hindi uubra sa iyo ang mga karaniwang patakaran. Kaya ngayon, bibigyan kita ng isang aral na para lang sa mga ibon. Isang maikling kwento ng paggabay. Fei, makinig kang mabuti. Para sa isang ibon, gaano ka man kataas o kabiles lumipad, hindi yan ang tunay na galing. Ang pinakamahalagang panuntunan ay binubuo lamang ng 8 salita, lumipad ng may katatagan, manatili sa direksyon, sumunod sa utos, at bumalik sa pugad. Tingnan mo ang mga kalapiteng tagahatid mensahe. Kaya nilang maglakbay ng libo-libong milya. Lumaban sa bagyo at ulan para lang makauwi sa kanilang pugad. Hindi nila yun nagagawa dahil lang sa lakas ng kanilang pagaspas, kundi dahil sa kanilang kalmado at matatag na isipan. At pagtutok sa tamang landas. Hindi sila nagpapadala sa magagandang tanawin sa daan. At hindi naliligaw kahit may malalakas na bagyo. Sa bawat pagaspas ng kanilang mga pakpak, may sinusunod silang gabay. Sa bawat pagliko at pagbalik, laging may tamang direksyon. Tandaan mo ito, Fei. Lumipad ng may katatagan at manatili sa tamang landas. Bumalik na kayo sa inyong mga pugad. Naliwanagan na ako. Sa wakas, naliwanagan na rin ako. Ito pala ang tunay na landas ng paglipad. Bilis at lakas.
Sumusunod sa kontrol ng aking isip. Kung saan man naisin ng aking puso. Walang makakapigil. Mukhang naliwanagan ka nga. Mahusay, napakapanatag ng iyong paglipad. Pero ang tunay na galing ay kung mapapabalik mo ito kapag tinawag mo. Para sa araw na ito, dito muna magtatapos ang ating sarili ng pagsasanay. Nagawa talagang lumampas sa kanyang limitasyon ng hanggal na ibong ito. At mas malakas pa siya kumpara noon. Ang personal na pagtuturo ng ating Panginoon ay ganoon palakas index-indak. Kung makakakuha lang din sana ako ng kaunting paggabay mula sa ating Panginoon. Bakit ang hanggal na ibong yan lang ang nakakakuha ng espesyal na paggabay? Hindi ako papayag, gusto ko rin. Gusto ko rin ng personal na pagtuturo ng ating Panginoon, gusto ko rin umangat ang aking antas. Lagot, gumuguho ang bundok. Mga bata, bilis, magtago kayo rito sa tabi ko. Ikaw na hanggal na ibon, bumalik ka rito ngayon din. Kapag nalaman ng ating Panginoon ang tunay nating pagkakakilanlan dahil sa iyo, at nagambala mo ang kanyang tahimik na pagsasanay, tinitiyak kong gagawin kitang masarap na sopas ngayon din. Bilis, pigilan niyo ang nagngangalit na hangin sa paligid. Huwag nating hayaang gumuho ang lumang bahay na ito at madaganan ang ating Panginoon. Xiaobai, Tainyu, Geda. Nandyan ba kayong lahat? Magpanggap na lang kayo na isa lamang itong pambihirang malakas na hangin mula sa bundok. Huwag kayong magpapahalata. Nasaan si Feifei sa lakas ng hangin ito? Napakaliit niya, baka tinangay na siya ng hangin. Feifei, nasaan ka? Sumagot ka naman. Ganoon na lamang pala ang pag-aalala sa akin ng aking Panginoon. Hindi lang dahil nagsinungaling ako sa kanya, kundi dahil din sa aking kapusukan, muntik ko na siyang mapahamak. Panginoon, ang totoo niyan, ako ay Feifei, huwag mong subukan. Nandito ang ating Panginoon sa mundo ng mga mortal bilang isang karaniwang tao upang magsanay. Ang utang na loob natin sa kanyang paggabay sa mga nakaraang taon ay mas matimbang pa sa langit. Kung tatakutin mo siya ngayon sa pamamagitan ng pagbubunyag na isa kang Diyos ng mga halimaw, at sisirain ang pambihirang kapayapaang ito, ikaw ang magiging pinakamalaking makasalanan sa buong lahi ng mga halimaw magpakailanman. Amo, nagtatago lang po ako kanina sa ilalim ng bubong ng pangunahing bahay. Napakalakas po ng hangin kaya hindi ako naglakas loob na mag-ingay. Buti naman at hindi ka tinangay ng hangin. Sobra akong natakot. Mabuti naman at ligtas ka. Tama lang na nagtago ka sa ilalim ng bubong. Sige na, sige na. Huwag kayong matakot. Ang kakaibang hangin dito sa bundok ay mabilis dumating at mabilis ding nawawala. Ayos na ang lahat ngayon. Manatili lang kayo sa loob at huwag pakalat-kalat. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba? Ito ang bagsik ng sarili ng paggabay ng amo. Hindi lang naghilom ang aking espiritu, kundi nalagpasan ko pa ang rurok ng lakas ko noon. Hindi pwede, hindi magpapahuli ang isang Tainio. Gusto ko ring lumakas. Gusto ko rin ang sarili ng paggabay ng amo. Amo, gusto ko rin pong matuto. Gusto ko ring matuto. Yung pagsasanay na tatagos talaga sa puso ko. Hindi ako papahuli sa tanggang ibong yan. Tainio, ikaw talagang bata ka. Dahil nakita mong tinuruan ko na mag-isa si Feifei. Nagseselos ka na, ano? Masyado ka namang mapagkumpetensya. Sa bagay, may likas kang lakas bilang isang tagapagtanggol na baka. At malakas ang iyong pangangatawan. At dahil gusto mong matuto, ngayong araw, sisimulan ko na ang iyong espesyal na pagsasanay bilang aking tagapagtanggol. Tainio, makinig ka ng mabuti. Ang isang tunay na tagapagtanggol ay hindi umaasa sa dahas, ingay, o padalos-dalos na pagsugod. At lalong hindi sa pakikipag-away para lang magpasikat. Ang isang tunay na tagapagtanggol ay dapat maging matatag na parang bundok. Ang kailangan mong gawin ay protektahan ang lugar na ito. At bantayan ang mga taong dapat mong ipagtanggol. Kapag narito ang iyong amo, tahimik mong bantayan ang aming tahanan. Huwag kang mayabang o mainipin. At kapag nasa panganib ang iyong amo, doon ka lumaban ng buong tapang. Nang may tatag na hindi matitinag. Dapat mong kayainang harapin at sugpuin ang anumang unos gamit ang sarili mong lakas. Maprotektahan ng lahat. Ito ang tunay na katapatang sagad hanggang buto. Ito ang pinakamataas na antas ng pagtutulungan. Matatag na parang bundok. Maprotektahan ng lahat. Ito ang landas na dapat ko ring tahakin.
Naintindihan ko na. Naintindihan ko na ng lubusan. Panginoon, akong si Tainio. Sa buong buhay ko, ito lang ang landas na tatahakin ko. Hanggat may hininga pa ako, hindi ko hahayaang may anumang unos na gumulo sa inyo. Habang buhay ko kayong poprotektahan. Mabuting bata. Sapat na sa akin na ganyan ang iyong kalooban. Sige na, maglaro ka muna. Tainio, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba nakikita kung nasaan ka? Kung tataas ang iyong antas dito para maging kuwiniyo, ang kidlat ng parusa at ang malakas na pagyanig sa mundong ito, ay hindi lang basta-basta magpapatag sa bahay kawayang ito sa isang saglit, kundi madadami pa ang ating Panginoon. Hindi mo ba nakita ang gulo na idinulot ni Feifei kanina? Masyado lang akong nasabik kanina. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Umalis ka na ngayon din, pumunta ka sa bangin sa likod ng bundok para doon mag-breakthrough. Doon ay may mga selyo ng mga nakaraang henerasyon na kayang magkubli sa galit ng langit. Aba, anong nangyayari? Bakit parang walang kapayapaan sa lambak na ito kamakailan? May naganap na naman bang pagguho ng lupa? Ang bulok na lugar na ito, halos araw-araw na lang may lindol. Hindi man lang tayo pinagpapahinga. Huwag kayong mag-alala, Panginoon. Malamang ay karaniwang pagguho lang ng lupa sa likod ng bundok. Hindi naman aabot dito ang mga bato. Napakamaunawain mo talaga, Mian. Alam mo kung paano magpalakas ng loob. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Ganyan talaga kapag nasa kabundukan. Matatag naman ang pagkakatayo ng ating bahay kawayan. Kaya sigurado akong magiging maayos ang lahat. Hengshi, sinira mo ang kalahati ng aking banal na pundasyon. Dahilan upang mamuhay akong parang asong gala nitong nakalipas na 5 taon. Napilit na nag-aagaw buhay para lang mabuhay. Sa wakas, nahanap ko rin ang presensyang ito. Kahit maging abo ka pa, makikilala at makikilala pa rin kita. Tengshi, sinong mag-aakala na nagtatago ka lang pala sa bulok na lambak na ito? Ngayong araw, titiyakin kong madudurog ang katawan mo, para mapaghigantihan ang ginawa mo sa akin noon. Mga munti kong alaga, dahil namumuhay tayo rito sa kagubatan, hindi natin maiiwasang makasalamuha ang iba pang mga nilalang. Kaya ngayong araw, ang ituturo ko sa inyo, ay kung paano makitungo ng mabuti sa iba. Tandaan ninyo, ano man ang maging hindi pagkakaunawaan, hindi kayo dapat magtatanim ng galit o maghihiganti. Kung may gulo man, maaari naman nating pag-usapan at ayusin ito ng mahinahon. Sabi nga nila, kapag marunong tayong magparaya, magiging mas payapa ang lahat. Huwag na huwag kayong dadaan agad sa dahas at patayan. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagkakaroon ng labis na puot at galit sa puso, ay isang malaking hadlang sa paghahanap ng kapayapaan ng isip at pagkatao. Naintindihan nyo ba? Naintindihan po namin, Panginoon. Sa nakalipas na 5 taon ng aking pagninilay at pagpapakatao, talagang nabawasan na ang pagnanais kong pumatay. Kataas-taas ang serpyenteng Teng. Ikaw na duwag na pagong. Lumabas ka riyan at harapin ang iyong kamatayan. Ang tanggang serpyenteng may itim na kaliskis pala yon. Paano niya nahanap ang lugar na ito? At naglakas loob pa siyang tawagin ako sa aking titulo sa harap ng aking Panginoon. Ano ang maingay na yon sa labas? Parang may narinig akong sumisigaw. Ako nang baalang gumawa ng dahilan. Xiaobay, anong nangyayari? Sino ba talaga ang sumisigaw sa labas? Panginoon, isa lang po iyang ligaw na ahas mula sa bundok na gustong umagaw ng ating teritoryo. Dati po ay nakaaway niya si Mian dahil sa agawan sa pagkain. Kaya ngayon ay nandito siya para mag-ingay at magwala. Ligaw na ahas na nakikipag-agawan ng pagkain, pero parang narinig ko ang salitang kataas-taasan kanina. Isang ligaw na ahas. Bakit naman gagamit ng ganoon kakatwang tawag? Hindi lang ikaw, kataas-taasang serpyenteng Teng, kundi pati na rin kayong mga duwag na nagtatago riyan sa loob. Dakilang pagong ng kalaliman. Mabangis na bakang pandigma. Hari ng mga Ajal ang may gintong pakpak. Kayong mga mapagmataas at makapangyarihang nilalang.
Hindi ba ninyo kayang lumabas para harapin man lang ako? Ganyan ba kayo kaduwag? Oh, aking munting Geda. Huwag kang matakot, ha? Natakot ka ba sa ingay sa labas? Ligtas ka, narito naman si Amo. Walang sino mang makakasakit sa'yo. Makinig kayo sa utos ko. Hindi natin maaaring hayaang maghinala si Amo ngayon. Lumabas kayo agad ngayon din. Gawin ninyo ang lahat para itikom ang bibig ng walang hiyang ahas na iyon. Ngunit tandaan ninyo ang mga patakaran ni Amo. Huwag ninyo siyang patayin para hindi magambala si Amo. Haha, Tenshi. Sa wakas, naglakas loob ka ring lumabas. Napakawalang hiya mo. Itikom mo ang mabaho mong bibig. Kung maglakas loob ka pang magsalita ng kahit isang salita, wawasakin ko ang iyong kaluluwa ngayon din. Bakit? Natatakot ka ba? Noon, ikaw nakagalang-galang na demonyong ahas na si Tenshi ay walang kinatatakutan. Para lamang agawin ang bukal ng espiritual na kapangyarihan. Pininsala mo ng tuluyan ang kalahati ng aking kapangyarihan. At winasak mo ang mismong pundasyon ng aking kapangyarihan. Ang lumipas na kwentong ito. Natatakot ka ba na marinig ng taong nasa loob? Geda, makinig ka. Bakit ba ang ahas sa labas ay paulit-ulit na sumisigaw tungkol sa kagalang-galang na demonyong ahas na si Tenshi? At sa kagalang-galang na pagong na tagapagtanggol ng lupain? Ano ba talaga ang nangyayari rito? May inilihim ba kayo sa akin? Amo, huwag ninyo pong pakinggan ang mga pinagsasabi niya. Ang mga titulong iyon, sa totoo lang, ay pampribado naming palayaw na ibinigay namin sa aming mga sarili. Palayaw, opo, Amo. Hindi ba tinuruan ninyo kaming magkaroon ng matatayog na pangarap? Kaya si Nianyan po tinawag ang sarili na demonyong ahas na tanso. At naisip ko namang mas astig pakinggan ang kagalang-galang na pagong na tagapag-ingat ng mga alahas. Kaya yun na po ang itinawag ko sa aking sarili. Siguro po ay narinig yun ng ahas sa labas. Kaya sinasadya niya kaming kantsawan gamit ang mga pangalang iyon. Kayong mga munting nilalang, napakaliliit ninyo nga. Pero napakatayog naman ng inyong mga pangarap. May patagapag-ingat pa kayo ng mga alahas. Sa ikli ng mga paamong iyan, sino naman kaya ang mapoprotektahan mo, ha? Paano ang dakilang pinuno ng mga halimaw? Ay bumagsak ng ganito para lang maging alaga ng isang bulag. Manahimik ka, ano ba ang alam ng isang baboong ahas na tulad mo? Kung hindi lang nagtakda ng utos ang aking Panginoon. Matagal na kitang binalatan ng buhay. Utos, nung digmaan sa pagitan ng mga immortal at mga halimaw. Nasaan na ang inyong tapang na mas pipiliin pang mamatay kaysa sumuko? Ha 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 ha, gusto kong makita. Ha 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 ha. Kapag ibinunyag ko ang inyong totoong pagkatao. Kung patutuloyin pa kayo ng bulag na yan. Gusto niyang gambalin ng Panginoon. Shu Chao, lamunin mo ang laso na yan. Anong nangyayari? Bakit napakaingay sa labas? Ang ligaw na ahas na yun, natalo sa agawan ng teritoryo. Kaya ngayon ay nagwawala at nagpapagulong-gulong sa labas. Ang kukulit talaga ng mga batang ito, hindi ako pinatatahimik. Kailangan kong lumabas para tignan sila. Maka kung anong gulo pa ang magawa nila. Dawang, lumabas ang Panginoon. Mian. Dawang. Lumabas na naman ba kayo para magpasaway at gumawa ng gulo? Panginoon, hindi po kami ng gulo. Nakipagsubukan lang po kami ng lakas sa ligaw na ahas na yon. Napakawalang kaparerakan po ng ahas na yon. Pilit po niyang inaagaw ang mga prutas namin. Ang itinuro ko sa inyo kanina tungkol sa pag-iwas sa gulo. Bale wala lang ba sa inyo ang aral na yon, ha? Sige nga, tignan ko nga. Kung gaano katapang ang ligaw na ahas na yan. Para mapilitan kayong lumaban ng pisikal. Ito ba ang ligaw na ahas na umaatungal sa labas kanina? Mukhang malubha ang mga sugat niya. Huwag kang matakot. Huwag kang malikot. Alam kong masakit yan. Narito ako para tulungan ka. Kayo talagang maliliit na nilalang sa bundok. Masyadong marahas kung gumamit ng lakas. Ano ang kapangyarihang ito? Paano nito nagawang pagalingin agad ang malubhang sugat sa aking kaluluwa? Hayan, huminto na ang pagdurugo. Sa susunod, huwag ka nang makikipag-away kahit saan, ha? Manatili ka muna rito sa aking lambak para magpagaling. Basta't makasama ko lang ang makapangyarihang nilalang na ito. Kahit maging isang hamak na tagapagbantay na ahas lamang ako sa kanyang pinto. Isang napakalaking biyaya na rin ito. Kahit mamatay ako, hinding-hindi ako aalis.
Napakakapal talaga ng mukha ng salot na ahas na to. Kanina lang, akala mo kung sinong mamamatay na. Tapos ngayon, pilit nang sumasabit dito. Sige na nga, dahil pinayagan naman siya ng amo na manatili. Wala na tayong magagawa kundi pabayaan siya. Tutal, nawasak naman na ang buong kapangyarihan niya. Kaya hindi na siya makakapagdulot pa ng gulo. Tingnan mo, napakalakas ng enerhiya ng halimaw. Siguradong mula ito sa isang dambuhalang halimaw na nabuhay ng mahigit 1,000 taon 11. At mukhang napakahina na ng presensya ng halimaw na to. Tiyak na galing lang niya sa isang matinding labanan. Kung nakipaglaban ng patayan ng isang dambuhalang halimaw. Sa lugar na ito, tiyak na may nakatagong pambihirang kayamanan ng sinaunang nilalang dito. Kung mapapasa kamay natin ang kayamanang ito ng madali, hindi na natin kailangang mag-alala sa buong buhay natin. Halika na, ang kayamanan ay makukuha lang sa gitna ng panganib. Sundan natin ang natitirang lakas na ito. At agawin natin ang kayamanang iyon. Napakalakas ng espiritual na enerhiya sa lambak na ito. Siguradong may mga pambihirang kayamanan dito. Sumunod kayo ng mabuti. Kung makatagpo tayo ng malubhang sugatang hari ng mga halimaw, patayin agad natin ito at huwag nang mag-iwan ng buhay. Mga bata, upang mabuhay sa mundong ito, kailangan nating malaman ang ating mga limitasyon. Ang mga bagay na hindi sa atin, ay hinding-hindi natin dapat agawin. Kung hindi naman tayo pinagbabantaan, hinding-hindi rin natin dapat unahang saktan ng iba, naiintindihan nyo ba? May dalawang hanggal na ng ahas na pumasok dito. Puno sila ng pagnanasang pumatay. At dahil naglakas loob silang pag-interese ng lugar na to, gagawin ko silang isang lawa ng dugo. Huminto kayong lahat. Nakalimutan nyo na ba ang mga patakaran ng ating amo? Kabibilin-bilin lang sa atin ang amo kanina, na huwag pumatay ng mga walang kasalanan. At huwag unahang saktan ng sinuman. Kapag lumabas kayo at nagpadanak ng dugo, at nagkaroon ng kasalanan sa pagpatay, hindi nyo lang susuwayin ang mga turo ng amo sa nakalipas na mga taon. Kundi ang lakas at ingay na aabot hanggang langit. Tiyak na mabubulabog natin ang may-ari. Tama si Geda. Kailangan nating kumilos ng walang pinapatay. At nang hindi nabubulabog ang may-ari. Upang iligpit ang dalawang ito. Sundin ninyo ang mga utos ko. Walang papatayin. Huwag bubulabugin ang may-ari. Dito mismo yun. Nanggagaling ang mahiwagang enerhiya malapit sa kulungan ng baka. Tiyak na nasa loob ang kayamanan. Ang sinasabi nilang hangganan ay ang pag-iingat sa sarili mong puso. Simulan ng Porma Sayon. Tapos na ang Porma Sayon, kumilos na tayo. Wala man lang desenteng Porma Sayon ng mahika sa loob. Malamang ay ordinaryong tao lang ito o isang mahinang salamangkero, na sinwerte lang ng gusto. Kahit sino pa siya. Kung haharanggan niya ang daan natin sa yaman, papatayin natin siya at ipapakain sa aso. Anong klaseng lugar ba to? Huwag kayong magpanik, ilusyon lang to. Ang ganitong uri ng gawa ay tiyak na para itago ang mga natatanging kayamanan. Nasira na ang ilusyon. Sa ganitong antas ng ilusyon, ang kayamanang nakatago sa loob ay tiyak na lampas sa ating imahinasyon. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod sa atin ng lahat ng kayamanan. Ang mahiwagang kagamitan ko. Anong klaseng halimaw ito? Kahit anino, hindi man lang natin nakita. Pero ang huli nating alas ay ubos na kaagad. Takbo. Hindi natin kakayanin ang lugar na ito. Takbo, bilis, tumakbo kayo. Hinahabol na tayo. Bilis, kapag nakalabas tayo sa dulo ng lambak, ligtas na tayo. Ano yun? Isang patay na daga nangangahas na hamarang sa daan ko. Kahit wala man lang siyang kaunting enerhiya ng halimaw. Durugin nyo na siya agad-agad.
Mga hamak na insekto na walang takot mamatay. Oh, ang aking kapangyarihan. Ang aking banal na diwa. Oh, kilos, sumunod ka sa akin para magulat sa nakatataas. Teka, bakit may naririnig akong galit na hiyaw sa bakuran? Amo, hindi ko po alam kung saan nanggaling ang dalawang ligaw na asno na ito. Basta na lang po silang pumasok sa bakuran natin. Aba, dalawang asno nga talaga. Dito pa naman sa masukal at liblib na bundok na ito. Mukhang naligaw lang sila. Tamang-tama, medyo puro gulay ang kinakain natin itong mga nakaraang araw. Gusto mo bang gawin nating masarap na ulam ang mga ito? Dakilang immortal, maawa po kayo sa aming buhay. Maasim po ang karne namin. Hindi masarap, sige, huwag na lang. Pero kapag hinawakan mo ang pangangatawan nila, mas malaki sila kumpara sa karaniwang asno. Mukha ring napakatipuno ng mga kalamnan nila. Sayang naman kung kakainin lang natin sila. Patirahin na lang natin sila rito para tumulong sa pagbubungkal ng lupa at pag-aararo. Tamang-tama, kailangan natin ng mag-aararo para sa lupain doon sa likod ng bundok. Pinunong Cheng. Pumunta si Zhangsan at ang iba pa sa lambak ng luho para siyasatin ang enerhiya ng demonyo doon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila bumabalik. Nangangamba akong may masamang nangyari sa kanila. Kung nagawa ng lambak ng luho na hindi napabalaykan ng dalawang disipulo natin. Ibig sabihin, hindi biro ang enerhiya ng demonyo doon. HMPH. Ako mismo ang pupunta roon para harapin sila. Gusto kong makita kung ano nga ba ang nagtatago sa lambak ng luho. Mga demonyo at masasamang espiritu man sila. Kaya pala, ito ang natatanging demonic aura mula sa dugo ng sinaunang lahi ng mga demonyo. Kakampi ko ang langit. 100 taon na akong nakakulong sa hangganan ng aking kapangyarihan. Kung mahuhuli ko ng buhay ang dalawang sinaunang mahiwagang hayop na ito, at kunin ang pinaka-esensya ng kanilang dugo para gumawa ng elixir ng kapangyarihan, tiyak na makakalagpas na ako sa aking kasalukuyang hangganan. Magpadala kayo agad ng mensahe sa ating sekta. Ipunin ang pinakamalalakas nating mandirigma para sa paghuli ng mga demonyo. Ilabas ninyo ang sagradong kayamanan ng ating sekta, ang bandila ng panghuli ng demonyo, masusunod po. Ngayong araw, ako mismo ang mamumuno sa pangkat, para ubusin at huliin ang lahat ng masasamang nilalang sa lambak ng luo. Hindi ligtas dito. Ngayong araw, magkakaroon tayo ng leksyon tungkol sa kaligtasan ng mga alagang hayop kapag may emergency. Kung sakaling may panganib, ang una ninyong dapat gawin ay protektahan ang inyong sarili. Huwag basta-basta magpapakabayani ng walang pag-iingat na intindihan nyo. Mga tauhan sila ng pamilya Zeman. At may dala silang makapangyarihang sandata na sadyang ginawa para supulan ang lahi nating mga espiritu. Ang presensyang ito. Mukhang tayo ang pinupuntirya nila. Nahanap ko na, ang matinding enerhiya ng mga espiritu ay nagmumula sa direksyong iyon. Makinig ang lahat sa aking utos. Itago ninyo ang inyong enerhiya. Gamitin ang talisman para maitago ang inyong presensya. Sumunod kayo sa akin sa loob ng lambak. Huwag ninyo silang hahayaang makatakas. Salot na nila lang. Napakalakas ng kapangyarihan ng kanilang dugo. Tila hindi lang ito iisa. Sa pagkakataong ito, yayaman na ang matandang ito. Kaya ng mahiwagang sandatang iyon na matunton ang pinagmumula ng ating tunay na lakas. Hindi natin sila pwedeng hayaang dumiretso roon at mabulabog ang ating Panginoon. Anong nangyayari? Bakit biglang nawala ang mahiwagang enerhiya? Ang ganitong kalakas na proteksyong harang ay siguradong hindi gawa ng ordinaryong nilalang. Kung basta-basta natin silang sasalakayin ng puwersahan, baka sa tindi ng takot nila ay bigla nilang pasabugin ang sarili nilang lakas. Kung mangyayari yun, ang plano kong kunin ang pinakadawa ng kanilang dugo para lumakas ang aking kapangyarihan, ay tuluyan ng mabibigo. Ngayong gabi, manatili muna ang lahat sa labas ng bayan at mag-abang ng utos. Hanggat wala akong hudyat, walang sino man ang gagawa ng kahit anong kilos. Ang puting tigre, si Tengshi, si Kuwiniyo, at ang Golden Wing Pang. Diyos ko!
Mga sanggol pa lamang sila ngunit taglay na nila ang dugo ng mga sinaunang Diyos na espiritu. Kapag nakuha ko sila, hindi lang basta pagpapalakas ng kapangyarihan. Maging ang pag-akyat sa langit para maging isang immortal ay magiging madali na para sa akin. Ang napakalaking swerteng ito ay para sa akin na, para kay Lingshu. Liblib ang lugar na ito sa Luoxia Valley. At palaging may nakal-alasong hamog sa paligid. 5 taon na akong tahimik na namumuhay dito. Ni anino ng ibang tao ay wala akong nakita. Bakit may kakatok sa pinto ko ngayong araw? Bawal ang anumang labanan o karahasan sa loob ng bakurang ito. Sino ka man? Pakiusap, magdahan-dahan ka at huwag gumawa ng gulo. Isang pangungusap lang. Nagawa ng selyuhan ng aking kapangyarihan. May nakatira kaya ditong isang ermitanyo. Isang napakalakas at walang katulad na eksperto na nagtatago sa mundo. Sana ay huwag po kayong magalit, kagalang-galang na senior. Ako po ay isang simpleng naglalakbay na tagapagsanay lamang ng mga mahiwagang nilalang. At nagkataon lang na napadaan dito. Naramdaman ko po ang nag-umapa na enerhiya sa lambak na ito. Kaya naparito ako para bumisita. Wala po akong anumang masamang intensyon. Sana po ay mapagpasensyahan ninyo ako. Naglalakbay na cultivator. Ang paligid ng lambak ng Luoxia ay puno ng nakakalasong usok. Kahanga-hangang nakarating ka rito ng ligtas at walang gasgas. Mukhang may natatangi kangangang kakayahan. Sobra naman po ang papuri nyo, senyor. May kaunti lang po akong alam sa pagtataboy ng mga insekto at pag-iwas sa lason. Mga simpleng pamamaraan lamang po. Magsitahimik kayo at itago nyo ang inyong lakas. Nariyan lang sa tabi natin si Master. Hinding-hindi natin pwedeng ipakita sa kanya ang tunay nating lakas at pagkatao. Kapag natakot si Master dahil sa inyo, lagot talaga kayo sa akin. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Nandito lang ako. Ayos lang to. Pasensya na sa eksenang ito, Dawas Zhang. Ang maliliit na hayop na ito ay kinupkup ko rito sa lambak. Mga ordinaryong alagang hayop lang sila. 5 taon ko na silang inaalagaan. Pero napaka matatakotin nila. Baka nagulat lang sila kanina. Anong ordinaryong alagang hayop? Yamang bulag naman siya. Madali ko silang malilinlang gamit ang kaunting laro. Para makuha ang mga maalamat na mahiwagang nilalang na ito. Napakalinis at napakadalisay ng kanilang dugo. Kahit nakititing na bahagi lang ito ng sinaunang dugo. Sapat na ito para palakasin ako. Napakagandang bagay nga nito. Ang aking hangganan na nabaon sa loob ng 100 taon, sa wakas ay lumuluwag na. Kung masisipsip ko lang ang dugo ng iba pang sinaunang mahiwagang nilalang, siguradong makakatawid na ako sa susunod na antas ng lakas. Ha 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 ha. Masyado ka namang mapagpakumbaba, bata. Kahit sumulyap lang ako ng mabilis kanina, ay nakita ko na agad ang katotohanan. Ang mga munting nilalang na inaalagaan mo ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Tingnan mo itong puting soro at kuting. Napakakintab ng kanilang mga balahibo. At tingnan mo naman itong munting berdeng toro. May pambihirang lakas ang mga binti nito. At napakatatag ng kanyang paghinga. Bawat isa sa kaibigan nila ay nag-umapa sa espiritual na enerhiya. At punong-puno ng buhay ang kanilang mga mata. Sa isang tingin pa lang, alam mong bihira silang sumibo sa loob ng 100 taon. Buong buhay kong pinag-aralan ng sining ng pagpaamo ng mga espiritual na hayop. Naglakbay ako sa kung saan-saang dako at nakapagpaamo na ng hindi mabilang na mga nilalang. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng mga munting nilalang na may ganito kapambihirang espiritual na talino. Ang gayong kahuhusay ng mga munting nilalang. Kung hahayaan mo lang silang kumain ng mga tira-tira o simpleng pagkain kasama mo, hindi ba't napakalaking pagsasayang lamang yan sa handog ng langit? Masasayang lamang ang kanilang magandang kinabukasan ng walang katuturan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Dawes? Sa totoo lang, ang matandang ito ay ang punong elder ng Beast Tamang Peak sa alyansa ng mga immortal. Kilala ko sa pangalang Lingshu. Pinamamahalaan ko ang hindi mabilang ng mga pambihirang kayamanan at mga pinakamataas na uri ng espiritual na bato sa buong mundo. At kung pag-uusapan ng pinakamahusay mag-alaga ng mga pambihirang espiritual na hayop, kung sasabihin kong ako ang pangalawa, ay walang sino mang mangangahas na umangkin sa unang pwesto. Batang kaibigan, nakikita kong mahal mo rin ang mga hayop na ito. Kaya mo ba silang tiisin? Nakasama mong naghihirap dito sa masukal at liblib na kabundukan. Bakit hindi natin gawin ito? Ipaubaya mo sa akin ang pangangalaga sa mga munting nilalang na ito. Ano sa tingin mo kung handa mo silang ipagkatiwala sa akin? Sumusumpa ako rito, na ibibigay ko sa mga munting nilalang na ito ang pinakamagandang pamumuhay sa buong mundo. Kakain sila ng mga pinakamataas na uri ng espiritual na bato sa bawat subo. At araw-araw silang mapupuno ng dalisay na espiritual na enerhiya mula sa mga banal na lupain. Hinding-hindi ko hahayaang makaranas sila ng kahit anong hirap o kakulangan. At hindi lang yan. Ituturo ko rin sa kanila ang pinakamataas na sining ng paglilinang ng lakas.
upang makatahak sila sa landas ng kawalang kamatayan. Hindi ba't mas mabuti yun kaysa sa hayaan silang masayang ang oras kasama mo rito sa liblib na lambak? Mas magiging maganda ang buhay nila ng daan-daang ulit. Ano sa tingin mo, napag-isipan mo na ba? Isa lamang akong hamak na tao. Tama po ang sinabi ninyo, Dawas. Nararapat silang mapunta sa mas malawak na mundo. 5 taon na akong ganap na bulag. Nakakulong dito sa liblib na lambak ng Luoxia, na parang isang walang silbing tao. Huwag nang banggitin pa ang mga pambihirang halamang gamot at kayamanan. Dahil kahit ang simpleng bigas at karne araw-araw, madalas ay umaasa pa ako sa maliliit na kaibigang ito. Sila ang umaakyat sa bundok para magdala ng makakain ko. Sinasamahan nila ako noong mga panahong wala akong pag-asa. Sila ang nagbigay sa akin ng pag-asang mabuhay. Pero ang natatanging pagkaing binanggit ni Pinunong Chinshu, at ang magandang kapaligiran para sa pagsasanay, ay ang mga bagay na hindi maibibigay ng isang bulag na tulad ko. Kaibigan, hindi mo naman kailangang labis na sisihin ang iyong sarili. Isang karaniwang tao ka lamang. Napakahirap ng buhayin mo sila. Ngunit dapat mong maintindihan, sila ay mga banal na hayop. Kailangan nila ng mas malawak na mundo. Dito sa loob ng kahon ng Jade, narito ang ginawa ng ating alyansa ng banal na sekta, na espesyal na nilikha para sa mga natatanging banal na hayop. Ang kapsula ng daang halamang gamot. Ang gamot na ito ay hindi lamang magpapalakas sa pangangatawan ng mga banal na hayop, kundi gigising din sa kanilang talino at kamalayan, upang tuluyan silang magbago. Sa oras na iyon, hindi na sila magiging ordinaryong mga hayop lamang, kundi magiging mga makapangyarihang pinuno ng kanilang sariling teritoryo. Hindi ito gawa sa mga banal na halamang gamot. Sa amoy pa lang nito, nahaluan ito ng dugo ng mahigit 10 banal na hayop na kalahi natin. Ang puot na naiwan ng lusawi ng kanilang pinakadugo. Ginagamit ng matandang ito ang buhay ng aming lahi para gumawa ng gamot. Hindi ko na ito matitiis. Dudurugin ko siya. Sandali, sinisisi ng amo natin ang kanyang sarili. Akala niya, ang matandang ito, ay talaga namang magbibigay sa atin ng magandang buhay. Kaya naisipan niyang ipamigay na lang tayo. Hindi ako aalis. Amo ko, hindi ako aalis sa tabi mo. Amo ko, kahit kailan ay hindi aalis ang matandang bakang ito. Amo ko, huwag mo kaming itaboy. Paano ko naman kayo magagawang paalisin? Pero, kapatid ko, pakinggan mo ang iyak ng mga munting nilalang na ito. Umiiyak sila dahil sa gutom. Hindi mo ba gustong magbago ang kanilang tadhana at tumahak sa landas ng pagpapalakas upang magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na maranasan pa ang hirap ng pagtanda, sakit at kamatayan? Tama, buhay na walang hanggan. Ang pagbabago ng kanilang tadhana. Hindi ko maaaring unahin ang sarili kong kapakanan at sirain ang kanilang magandang kinabukasan. Kailangan ko silang pakawalan. Ha 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 ha. Kapag nakuha ko na ang munting puting tigre na ito, agad ko ring uubusin ang kanyang dugo at lakas. Kung kaya mo silang bigyan ng mas magandang buhay. Sige, ipinagkakatiwala ko na sila sa'yo. Halika rito, aking mga munting giliw. Lumapit na kayo kay Lolo. May masasarap na paeldores si Lolo rito. Tiyak na kapag nakatikim kayo ng isa, hihingi pa kayo ng ikalawa. Amo, huwag mo siyang paniwalaan. Masamang tao siya. Ang laman ng kahon na iyan ay hindi masarap na pagkain. Dugo yan ng iba pang mahiwagang hayop. Gusto niya tayong linlangin at ilayo rito. Tapos ay kakainin niya tayo. Ano, dugo ng mga mahiwagang hayop ang nasa loob ng kahon. At gusto niya silang kainin. Sino ba talaga ang matandang paring ito? Paring Tawista. Sinabi mo kanina na buong puso mo silang gustong ampunin. At bibigyan mo sila ng pinakamagandang buhay. Totoo ba ang mga sinabi mo? Lintik, bakit biglang nagwala ang munting hayop na ito? May napansin kaya ang bulag na ito? Imposible. Isang mortal lamang siya. Paano niya makikita ang totoo sa aking pagpapanggap? Paring Tawista, sinabi mo kanina na buong puso mo silang gustong ampunin. Totoo ba ang mga sinabi mo? Lintik, ano ba talagang klaseng halimaw ang bulag na ito? Wala naman siyang kahit anong daloy ng mahiwagang lakas. Pero bakit ganito katindi at takot-takot ang kanyang presensya? Saksi ko ang langit. Ang lahat ng sinabi ko ay pawang katotohanan lamang. Walang kahit isang kasinungalingan sa aking mga labi. Ito ang aking santuaryo sa alyansa ng mga immortal. Sa dambana ng bundok ng pagpapasunod ng mga banal na hayop. Narito ang kanilang nakarecord na tinig. Pakinggan mo kung gaano kasigla ang huni ng mga banal na hayop na ito. Kung gaano sila kalaya. Talagang napamahal na sa akin ang mga munting nilalang mong ito. Kaya ko naisip ang ampunin sila. Ang naging reaksyon nila kanina
ay dahil lamang hindi pa sila nakakakita ng ibang tao. Amo, huwag kang makinig sa kalokohan ng matandang manlolokong yan. Ang matinding amoy dugo ng mga banal na hayop sa katawan niya. Kahit 100 beses pa siyang maligo, hinding-hindi niya yan maaalis. Amo, napakasamang tao ng matandang yan. Maraming salamat sa iyong magandang intensyon. Ngunit hinding-hindi ko ibibigay ang aking mga alaga sa kahit kanino. Umalis na po kayo. Baka magkaproblema pa kapag nagtagal. Dahil ayaw mong makuha sa mabuting usapan. Gagamitan na lang kita ng puwersa. Halika rito. Lapastangang hayop, naghahanap ka ba ng kamatayan? Xiaobay, ayos ka lang ba? Ang lakas ng loob mong saktan ng alaga ko. Lumayas ka rito sa lambak ng luo. Ako lang. Tanging ang alyansa ng mga immortal lamang ang karapat-dapat na magmay-ari sa kanila. Ganoon pala. May masama na siyang balak sa simula pa lang. Sinasabi niyang naglalakbay na immortal. At bukal sa loob ng pag-ampon. Lahat pala yon ay para lang agawin ang aking mga munting alaga. Lubhang kakaiba ang kapangyarihang nagmumula sa bulag na to. Hindi ko na dapat sinasayang ang laway ko sa kanya. Ngayong araw, sisiguraduhin kong malalaman mo ang dahilan bago ka mamatay. Ang mga banal na hayop na ito ay isinilang para lamang maging pagkukunan ng lakas at dugo ng mga immortal. Ang maging kasangkapan para sa aking paglakas at pag-angat ay isang napakalaking karangalan na dapat nilang ipagpasalamat. Samantalang ikaw na isang bulag at hamak na mortal, ay walang kahit kititing na karapatang maging kasangkapan ko. Sugod, hulihin ninyo ang mga anak ng sinaunang nilalang na yan. Gawin ninyo ang lahat para madakip sila ng buhay. Siguraduhin ninyong walang galos ang matatamaw nila. Tungkol naman sa bulag na yan, nakakasagabal lang siya. Itapon nyo na lang agad sa likod ng bundok para aipakin sa mga mababangis na aso. Isa. Masusunod po. Isa. Kaligtasan ng ating Panginoon ang pinakamahalaga sa lahat. Isa. Protektahan ng Panginoon. Isa. Hahaha. Sige. Isa. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo. Isa. Kung gaano kalakas ang mahiwagang kayamanan ng aming sekta. Sugod. Isa. Haha. Haha. Ito ang kapangyarihan ng mahiwagang plakang panggapos ng aming sekta. Isa. Kahit pa isa kang sinaunang Diyos demonyo, wala akong paki. Isa. Sa harap ng plakang panggapos na ito. Isa. Kusang loob ka pa ring magpapakulong dito para madala pabalik sa aming sekta. Isa. Panginoon, napakalakas ng mahiwagang plakang yan. Isa. Hindi na po namin kayang pigilan to. Isa. Tumakbo na po kayo. Bilis. Isa. Subukan mo silang saktan at makikita mo ang hinahanap mo. Isa. Kahit itaya ko pa ang buhay ko ngayong araw. Isa. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Isa. Imposible to. Isa. Isa ka lang bulag na walang kahit kititing na kapangyarihan. Isa. Sino? Sino ka ba talaga? Isa. Para lang sa nakakatawa mong kapangyarihan. Isa. Nagawa mong pumatay ng walang awa ng mga inosenteng nilalang. Isa. Ano ba ang tingin mo sa kanila? Isa. Mga tuntungan lang ba para maabot mo ang walang hanggang buhay? Isa. Ang isang baliw at makasariling salot na katulad mo. Isa. Ay hindi karapat-dapat na maging immortal. Isa. At mas lalong hindi ka karapat-dapat na isilang bilang tao. Isa. Ang kapangyarihan ko. Isa. Ang sagradong diwa ko. Isa. Huwag, pakiusap, huwag mong sirain ang aking kapangyarihan. Isa. Mga halimaw silang lahat, takbo. Isa. Anong nangyari kanina? Isa. Bakit biglang sumigaw ng ganoon kasakit ang matandang pari na yun? Isa. At bakit bigla na lang nagsitakbuhan ang mga kasama niya? Isa. At bakit may tunog pa ng humihilangging na baboy? Isa. Alam ko na. Isa. Siguradong dahil sa rami ng kasamaang ginawa ng matandang pari na yan. Isa. Kaya pati ang langit ay hindi na nakatiis. Isa. At pinarusahan siya para pagbayaran ang mga kasalanan niya. Isa. Siguradong ganoon nga ang nangyari. Isa. Panginoon. Isa. Itinaya niyo po ang sarili niyong buhay para lang sa amin. Isa. 5 taon na, aking amo.
Ikaw ang nagpagaling sa aming mga sugat. Mga pasaway, sinabi ko naman sa inyo na poprotektahan ko kayo habang buhay. Mga bulilit, kainan na. May dagdag na pagkain ngayon para mawala ang takot ninyo. Halika rito, Xiaobei. Ikaw ang pinakamatapang ngayon. Sa iyo ang unang subo. Mga bulilit, ngayong araw, pag-usapan natin ang mga tuntunin sa pagtanggap ng amo. Una sa lahat, kapag tinanggap mo na ang iyong amo, ituturing mo na siyang pamilya habang buhay. Anumang panganib ang harapin. Hinding-hindi ninyo dapat iwanan ang isa't isa. Ang tunay na pagtanggap sa amo ay hindi dahil sa kung sino ang nagbibigay ng mas maraming karne o kung kaninong tirahan ang mas maganda. Ito ay tungkol sa pananagutan at isang baklad ng buhay at kamatayan. Ang matandang paring tawista kanina, kahit marami siyang maibibigay na magagandang bagay sa inyo, hindi naman bukal sa loob ang pagtrato niya sa inyo. Alam kong nagtitiis kayo sa hirap sa pagsama sa akin. Pero akong si Lu Qinghe ay sumusumpa ngayon. Ano man ang inyong maging anyo, gaano man kayo lumaki o gaano man karami ang inyong makain. Basta't gusto ninyong sumama sa akin, aalagaan ko kayo habang buhay. Kahit isang subo na lang ng lugaw ang mayroon ako, hahatian ko pa rin kayo ng kalahati. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Nadetekta na nakatapos ang host ng isang malalim na paggabay. Mayroon na lamang 180 araw bago matapos ang 5 taong misyon ng paggabay. Kapag gumaling na ang mga mata ko, ilalabas ko kayo sa kabundukang ito para maglakbay sa buong mundo. Higit sa lahat, gusto kong makita ng malinaw ang bawat isa sa inyo. 5 taon na akong humahawak sa inyo araw-araw. Pero hindi ko man lang alam kung gaano kayo kaibig-ibig. Gusto ko talaga kayong makita gamit ang sarili kong mga mata. Kung makakakita na si Amo, at nakita niya, ang 2 matutulis kong sungay na kayang sumundot sa langit, baka mamatay siya sa takot. Akala kasi niya, mga kaibig-ibig na kuting at tuta lang kami. Paano kung makita niya ang tunay nating anyo bilang mga espiritu? Isipin kaya niya na matagal na natin siyang niloloko. At baka, iwanan na niya tayo. Kumapit ka lang, dumarating na ako. Mahal na hari, kayo nga po talaga yan. Sa wakas, nahanap ko na rin po kayo. Anong nangyari? Bakit ganyan kalubha ang mga sugat mo? Mahal na hari, ang ating mga kasamahan na nagtatago sa Nanmi. Nilusob po sila ng sekta ng Yuleng. Paano nang ahas ang sekta ng Yuleng na galawin ang aking lahi ng mga gintong agila? Ginamit nila ang mahiwagang kagamitan para ikulong ang lahat. Mahal na hari, pakiusap, iligtas niyo po sila. Fei, kontrolin mo ang enerhiya mo. Gusto mo bang mabasak ang buong lambak ng luo? Bakit ako matatakot? Nang ahas ang mga lapastangang iyon na galawin ang lahi nating mga espiritu. Dapat lang napatagi natin ang kanilang buong sekta. Kung nang ahas silang sumalakay, tiyak na handa sila at may plano. Huwag nating maliitin ang kalaban. Tama si Mian. Kailangan muna nating magplano ng mabuti. Hindi natin pwedeng hayaang malaman ng ating Panginoon ang tunay nating pagkatao. Kasalukuyang nagdurusa ang ating Panginoon. Hindi na ako makakapaghintay pa kahit isang saglit. Kailangan ko na silang iligtas. Napakapuro ng sinaunang dugo na ito. Tunay na perpektong sangkap para sa paggawa ng mahiwagang elixir. Kapag sinipsip ko ang esensya ng iyong dugo at pinasok ito sa aking katawan, tiyak na maaabot ko ang susunod na antas ng aking kapangyarihan. At kapag nangyari yun, ang buong alyansa ng mga sekta ay mapipilitang lumuhad sa aking harapan. Mga kasama, banihag ng sekta ng Yuleng ang mga kauri ni Fei. Hindi natin ito pwedeng palampasin lang ng ganoon kadali. Ngunit ang kaligtasan ng ating Panginoon ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi natin pwedeng hayaang madamay ang ating Panginoon sa labanan sa pagitan ng mga immortal at mga espiritu. Buo na ang aking pasya. Kailangan nilang pagbayaran sa dugo ang kanilang ginawa. Ngunit hindi natin pwedeng iwanang walang bantay ang lambak ng luo. Kung ganoon, ano pang hinihintay natin? Sama-sama nating sugurin ang sekta ng Yuleng. At pagpira-pirasuhin natin sila. Kayong 5 ang may pinakamalakas na kapangyarihan. Pumasok kayo ng patago para iligtas ang ating mga kauri. Kami ni Xu Chao ang maiiwan para magbantay sa lambak ng Luoxia. Hindi kami lalayo kahit isang hakbang para protektahan kayo, Panginoon. Ganoon na nga ang gagawin. Huwag kang magmadali, Tainio. Dapat tayong maging maingat sa pagpasok ng patago. Huwag tayong magpadalos-dalos. Tama si Mian. Kailangan muna natin itong planuhin ng mabuti. Ano pa ba ang dapat nating planuhin? Kapag naghintay pa tayo, mauubos na ang mga kalahi natin. Huminahon ka, Xiaobei.
Tandaan mo, ang pangunahing layunin natin ay iligtas ang mga espiritong nilalang. Huwag na huwag kang magpapatangay sa labanan. Bilang paghahanda sa anumang hindi inaasahang mangyayari. Patitibayin ko agad ang ating panlabas na harang na depensa. Mabuti naman at narito kayo para magbantay. Wala na akong dapat pang alalahanin. Panginoon, gusto sana naming magpunta sa likod ng bundok para maglaro ng ilang araw. At para na rin makahuli ng makakain pagbalik namin, maaari po ba? Araw-araw kayong nakakulong dito sa lambak, sigurado akong inip na kayo. Ngunit mapanganib sa likod ng bundok. Kaya kailangan ninyong mag-ingat. Huwag kayong mag-alala, Panginoon. Sino naman ang mangangahas na mang-api sa amin? Lalapain ko sila sa isang kagat lang. Ikaw talaga ang pinakamakulit sa lahat. Huwag kayong magmatapang kapag may panganib. Tumakbo kayo agad pabalik dito, naiintindihan nyo, HMM. Dalhin ninyo ang mga pinatuyong karne na ito para may makain kayo sa daan. Bumalik kayo agad, ha? At huwag ninyong kalilimutan ng sulat na ito. Mag-ingat po kayo, Panginoon. Babalik din kami agad. Sige, umalis na kayo. Tiyakin ninyong babalik kayo ng ligtas. Nandito naman ako sa lambak ng Luoxia. Hinding-hindi ko hahayaang mapahamak ang Panginoon. Kayo na ang bahala rito, mga kapatid. Sumama kayo sa akin, dudurugin natin ang sekta ng Yulin. Maging alerto kayong lahat. Kapag nagkaroon ng anumang kapalpakan, buhay ninyo ang magiging kabayaran. Opo, opo, pinuno. Ganoon ba? Ano ba talaga kayong mga halimaw? Huwag ka ng maraming daldal nang ahas kayong bihagi ng mga kalahi naming mula sa lipi ng mga yaw. Ngayon na ang araw ng kamatayan mo. Magsalita ka, saan ninyo ikinulong ang lipi ng mga gintong rock? Huwag mo akong patayin. Magsasalita ako, sasabihin ko na ang lahat. Nasa piitang Suoyaw sila. Palaging nanguhuli ng mga pambihirang espiritong hayop ang sekta namin sa kung saan-saan tatlo. Hindi lang para kuhanin ang esensya ng kanilang dugo para sa paggawa ng gamot 4. Kundi palihim din silang nakikipagsabuatan sa mga demonyo ng Moyoan 5. Nakikipagsabuatan sa Moyoan. Pinapakain ng pinuno ng sekta ang mga kaluluwa ng mga espiritong hayop sa masasamang demonyo ng Moyoan 7. Kapalit ng isang ipinagbabawal na lihim na sining para mapalakas ang kanyang kapangyarihan 8. Sa ngayon, sa loob ng piitang Suoyaw Siyam, may daan-daan pang nag-aagaw buhay ng mga sugatang hayop ang nakakulong doon 10. Plano ng pinuno na pagkalipas ng 3 araw 11, ay uubusin niya ang kanilang dugo at esensya 12, para ialay sa Moyoan. Wala nang dahilan para manatili pa ang sektang ito 14. Tatapakan at dudurugin ko ang kanilang bulwagan 15. Susugod tayo at papatayin silang lahat 16. Walang ay tatirang buhay 17. Halika, tumungo tayo sa piitan 18. Ngayong araw, sisiguraduhin kong tuluyan na maglalaho ang sekta ng Yulin 19. Sinong mag-aakalang makikipagsabuatan ng sekta ng Yulin sa masasamang demonyo ng Moyoan 20? Kapag hinayaan nating mabuhay sila, magiging malaking panganib sila sa hinaharap 21. Ngayong araw, kailangan nating tuluyang puksain at wasakin ang mapagkunwaring sektang ito 23. Ito ang magiging alay natin sa mga pumanaw na espiritong hayop 24. Dudurugin ko ng matandang baka ang buong bundok na ito 25. Huwag nating bigyan sila ng pagkakataong makahinga 26. Diretso nating salakayin ang kanilang kuta dahil huli na tayo, hindi na kailangang magtago pa 27. Ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na puot ng isang Diyos ng mga halimaw 28. Ha 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 ha. Pagkalipas lang ng 3 araw 30, kapag tuluyan ko ng nasipsip ang esensya ng dugo ng gintong pakpak na pang 31, magiging ganap na ang aking lihim na sining 32. Sa oras na iyon, kahit ang mga matatandang ermitanyo at malalakas na pinuno 33, ay kailangan ng sumunod sa bawat utos ko 34. Ang lahi ng mga halimaw ay isa lamang tuntungan para maabot ko ang pinakamataas na rurok ng kapangyarihan 35. Anong nangyayari 36? Sino ang nangangahas na gumawa ng gulo rito sa sekta ng Yulin 37? Iyon. Iyon ang sinaunang Diyos ng mga halimaw 38. Ang gintong pakpak na pang 39. Ang puting tigre. At si Kuwin Iyo, sekta ng Yulin 40. Oras na ng inyong kamatayan 41.
Patawad, Panginoong Diyos ng mga halimaw, maawa po kayo 42. Sumusunod lamang po kami sa utos 43. Maawa po kayo 44. Noong sinisimsim ninyo ang dugo ng mga espiritong hayop at pinahihirapan sila 45. Kailan nyo ba naisip ang maawa at bigyan sila ng pagkakataong mabuhay? Nakipagsabuatan ng sekta ng Yulin sa mga demonyo ng Moyoan. Isinakripisyo nila ang kaluluwa ng mga banal na hayop para makuha ang mga ipinagbabawal na kapangyarihan. At nagawa pa nilang subukang sagaran ng dugo ng aking lahing Golden Winged Dapeng. Bawat kasamaang ginawa nyo ay isang malaking kasalanan laban sa sangkatauhan. Ngayong araw na ito, kami naman ang magpaparusa sa inyo sa ngalan ng langit. Kalokohan. Ang mga halimaw ay mananatiling halimaw. At ang mga hayop ay hayop lang. Ang tanging tadhana ng inyong lahi ay ang tulungan kaming mga tagapagsanay sa aming pagpapalakas. Ang kunin ng inyong natatanging lakas ay isang malaking karangalan para sa inyo. Basta't maabot ko ang pinakatuktok ng kapangyarihan. Walang pakialam kung makipag-alyansa man ako sa Moyoan. Sa mundong ito, ang nagwawagi ang siyang nagdidikta ng batas. Iyan ang patakaran. Ayaw mo talagang magising sa katotohanan. Karapat dapat ka lang mamatay. Dahil naghahanap kayo ng kamatayan. Gagamitin ko ang banal na kayamanan ng aming sekta para tupukin kayong lahat. Kapag nagawa kong talunin at tunawin ang pinuno ng mga halimaw, tiyak na wala nang makatatalo sa akin sa buong mundo. Subukan nyo nga ako. Isang hamak na sirang tore lang, nangangahas pang magkulong ng mga halimaw, mabasag ka. Huwag. Huwag niyo akong patayin. Handa akong magpasakop sa inyo. Dalhin mo na lang yung kayamanan mo sa kabilang buhay. Madudumihan lang ang mga kamay ko kung ako ang papatay sa iyo. Ipaubaya natin ang buhay mo sa mga banal na hayop na pinahirapan mo. Bilis, tumakas na kayo. Halika, pumunta tayo sa piitan. Mga kasama, patawad at nahuli ako ng dating. Para talagang impyerno ang lugar na ito. Kahit ako na si matandang toro, naaawa sa mga kaawa-awang maliliit na nilalang na ito. Ano nang gagawin natin ngayon? Masyadong malubha ang mga sugat nila kahit pa mailigtas natin sila ngayon. Marami pa rin sa kanila ang hindi magtatagal ang buhay. Kaya ng banal na lakas ng ating Panginoon na pagalingin ang ating mga kaluluwa. Tiyak na may iligtas din sila nito, hindi ba? Dalhin nating lahat sila pabalik sa Look Siago. Ipaubaya natin sila sa ating Panginoon para magamot sila. Ang Look Siago na ang magiging bago nilang tahanan. Anong nangyayari? Bakit napakaingay sa labas? Mga munting kaibigan, nasaan kayo? Napakalakas ng amoy ng dugo. Napakalubha ng sugat ng munting hayop na ito. Panginoon, nakabalik na po kami. Fei, saan ba kayo nagpunta? Bakit nag-uwi kayo ng ganito karaming sugatang munting hayop? Panginoon, naglalaro po kami sa likod ng bundok. At nakakita kami ng mga mababangis na hayop na naglalaban-laban. Nasugatan ng mga munting hayop na ito. Kaya sumunod sila sa amoy para humingi ng tulong at proteksyon. Nag-aaway ng mga mababangis na hayop. Napakadelikado talaga sa bundok. Sa tindi ng mga sugat nila. Kung pababayaan natin sila, tiyak na hindi sila mabubuhay. Dai Neo, tulungan mo akong kunin ang lahat ng mga halamang gamot sa aparador. Magiging abala tayo ngayon. Huwag kayong matakot. Ligtas na kayo rito sa akin. Gagamutin ko kayo. Huwag mo na akong dilaan, nakakakiliti. At dahil nandito na kayo, mula ngayon, ito na ang inyong tahanan. Ang dakilang enerhiya ng daw ng Panginoon. Maging ang mga naghihingalong. Hayop ay kayang-kaya niyang ibalik mula sa pinto ng kamatayan. Ang Panginoon ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Sino mang manggaas na galawin kahit isang hibla ng kanyang buhok. Akong si Puting Tigre ay lalapain siya ng buhay. Ganoon din ako. Iaalay ko ang aking buhay para sa Panginoon. Ang lahi naming mga Golden Wing Palm ay maglilingkod sa Panginoon sa bawat henerasyon. At hinding-hindi magtataksil kailanman. Kailangan nating protektahan ng Panginoon. At bantayan ang lambak ng Luoxia. Upang hindi ito magambala ng sinumang kaaway. Mula ngayon, ang lambak ng Luoxia ay magiging isang mahigpit na ipinagbabawal na lugar para sa lahing Yao. Dapat ninyong tandaan,
Dahil nakatira kayo sa iisang bubong, dapat kayong mamuhay ng may kapayapaan. Dapat protektahan ng malalakas ang mahihina. At ang pagtutulungan ang nagpapakita ng pagiging mabuting bata. Ding, mayroon na lamang 100 araw bago matapos ang 5 taong misyon ng pagtuturo. 100 araw na lang. Malapit na. Sa wakas, makikita ko na kayo gamit ang sarili kong mga mata. Pinuno ng sekta, may malaking problema. Pinuksa ang buong sekta ng Yuleng. Ano? Sino ang may ganyang kalaking kapangyarihan? Para ubusin sila sa loob lang ng isang gabi. May naiwang napakatindi at nakakatakot na aura ng halimaw sa pinangyarihan. Tila katulad ito ng aura ng 7 dakilang Diyos ng mga halimaw noon. Ang mga natitirang kampa ng Diyos ng halimaw. Hindi pa pala sila tuluyang nauubos. Ipaabot ang utos sa kahit anong paraan. Kailangan nating ubusin sila ng walang Aitet Aira. 5 taon ang nakalipas, sinwerte silang makatakas. Ngayon, may lakas pa sila ng loob na lumabas at manggulo muli. Akala ba talaga nila ay ganoon lang kadaling apihin ang alyansa ng mga immortal? Sinundan namin ang naiwang aura ng halimaw. At natunto nito hanggang sa lambak ng Luoxia. Malamang na doon sila nagtatago. May landas patungong langit na maaari mong lockeran pero hindi mo pinili. At sa impyernong walang pinto, pilit ka pa rin pumasok. Ipag-utos na tipunin agad ang pinakamalakas na mandirigma sa sekta. Ako mismong pinuno ng sekta ang haharap sa kanila. Sumpa kong lilipulin ang lahat ng natitirang kampa ng lahi ng halimaw. Lambak ng Luoxia. Ngayong araw, ito na ang magiging libingan ninyong mga halimaw. Napakabigat ng aura ng pagpatay. At mayroon ding aura ng mga mahiwagang sandata na pangontra sa ating lahi. Mga tao mula sa banal na sekta. Ang aurang ito. Ito ang sekta ng Haoyang. Ang mga kaaway na nagtaksil sa atin noon ay sumugod na rito. Tamang-tama ang dating nila. Pagsasabayin natin ang paniningil sa luma at bagong atraso. Yearen. Harangan ng buong paligid sa loob ng 100 milya. Kahit isang langaw, walang hahayaang makatakas. Dahil nagtatago kayo sa inyong talukap at ayaw lumabas. Pipilitin ko kayong lumabas. Hao Chou, Dato. Anong nangyayari? Panginoon, ang mga salot mula sa sekta ng Haoyang. Pinanggahasan nilang pahirapan kayo. Dudurugin ko kayo ng pira-piraso. Xiaobai, nababaliw ka na ba? Sandali, bitawan mo ako. Hindi mo ba nakikitang nahihirapan ng husto si Panginoon kung susugod ka? Ang magiging epekto ng inyong laban ay tuluyang magpapatag sa lugar na ito. Gusto mo bang madamay at madurage din si Panginoon? Kung ganoon, ano nang gagawin natin? Hahayaan na lang ba nating pahirapan ng ating Panginoon? Lalakas ng lalakas ang kakaibang enerhiya ng tunog. Hindi na ito kakayanin ng Panginoon, kailangan nating patayin ang taong umiihip ng tambuli. Geda, magpasya ka na bilis. Iligtas natin siya. Kumalma kayong lahat. Hindi tayo pwedeng makipaglaban dito sa Luoxia Chao. Kailangan nating ilipat ang labanan sa ibang lugar. Paano natin gagawin yan? Kapag nagpakita sila sa layong 100 li, tiyak na madaigising ang proteksyon ng Luoxia Chao. Fei Fei, Mian. Pagsamahin ninyo ang inyong likas na banal na kapangyarihan para punitin ang kawalan. Sige, ganyan nga ang gawin natin. Nang ahas silang galawin ng ating Panginoon. Sisiguraduhin kong walang matitira kahit isang piraso ng kanilang mga buto. Anong nangyayari? Bakit biglang dumilim ang langit? Saklolo. Tulong. Tumigil na ang mga alon ng tunog. Xu Chao, mananatili tayo rito para protektahan ng Panginoon. Fei Fei, Xiaobai, Tainyu. Mian, Dawang, sige na, lumusab na kayo. Ipakita ninyo sa kanila ang kahihinatnan ng paggalit sa lahi ng mga halimaw. Hindi na ako makapaghintay. Ito ang larangan ng digmaan sa kawalan. Nagawa talaga ng mga halimaw na iyon na punitin ang kawalan. Paano? Ito ang Haring Pang na may gintong pakpak. At ang puting tigre, ang kagalang-galang na tagapaslang.
Kayo ang 5 Diyos halimaw na pinaligiran at pinuksa noon. Mga basura ng sekteng Laoyang. Ang utang natin mula 5 taon na ang nakalipas. Kasama ang galit namin ngayon dahil sa pagpapahirap ninyo sa aming Panginoon. Ay pagbabayaran namin kayo ngayon. Mga halimaw kayo, nung nanggulo kayo sa mundo ng Punfa, ay pinagtulungan kayong supulan ng alyansa ng ating mga banal na sekta. Ngayong nakatakas kayo dahil sa swerte. Sa halip na magtago ng bahag ang buntot, nanggugulo pa kayo. At malupit pa ninyong pinaslang ang buong sekteng Yuleng. Talagang hindi na kayo magbabago. Ginagawa lang ng aming banal na sekta ang hustisya ng langit, ano ang masama roon? Ha 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 ha. Hustisya ng langit, napakalaking katatawanan niyan. Para mapalakas ang kanyang kapangyarihan, si Yulinsong ay marahas na sinipsip at pinatuyo ang banal na enerhiya ng mga espiritong hayop. Nakipag-alyansa pa siya sa mga masasamang demonyo, para lang bitagin at wasakin ang kaluluwa ng mga espiritong hayop. Ang ganitong kasuklam-suklam na gawain. Kayong mga mapagpanggap na nagkukunwaring matuwid. Bulag ba kayong lahat para hindi ito makita? Kalokohan. Ang mga halimaw ay mananatiling halimaw. Ang mga hayop ay hayop lang. Kahit na may pagkakamali minsan ng aming banal na sekta, hindi kayong mga salot ang may karapatang humatol sa amin. Ang malakas ang nagwawagi at ang talo ay walang halaga. Iyan ang batas ng mundo. Hindi ko na kayong manahimik at makinig sa iyo. Mga kapatid, huwag na tayong makipag-usap sa kanya. Patayin na natin sila para ipaghiganti ang mga namatay nating espiritong hayop. Isantabi muna natin ang mga lumang atraso. Pero dahil lang sa pangangahas ninyong gamitin ngayon ang mga sumpa sa kaluluwa, at iba pang masasamang kagamitan para pahirapan ang ating Panginoon, na naging dahilan para magdusi siya ng labis. Ngayong araw, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo kahit abo. Ha ha ha. Ha. Maawa po kayo, patawarin niyo kami. Alam na po namin ang aming pagkakamali. Sumusunod lamang po kami sa utos. Nagmamakaawa po kami, maawa kayo sa amin. Oh. Masyadong mabilis bumalik ang lakas ng mga halimaw na ito. Kailangan muna nating umatras. Habang may buhay, may pag-asa pa. Ang kahihiyang dinanas ko ngayon ay 100 beses kong ipaghihiganti sa inyo. Sa wakas, naalis din ang mga nakakarinding langaw na iyon. Labis na natakot ang ating Panginoon kanina. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagigising. Kailangan nating bumalik para bantayan siya. Tara na. Bumalik na tayo agad. Naayos na ba ng tuluyan ang lahat sa labas? Sigurado bang walang naiwang bakas? Huwag kayong mag-alala, walang natirang buhay kahit isa. Dahil sa pangangahas nilang gumamit ng ganoong kasamang kagamitan para pahirapan ang ating Panginoon. Dapat lang na maglaho sila sa mundong ito nang walang naiwang bakas. Kumusta na ang lagay ng ating Panginoon? Napinsala ba ang kanyang kaluluwa? Maayos at matatag na ang lagay niya ngayon. Buti na lang at mabilis ninyong sinira ang mahiwagang kagamitang iyon. Pinoprotektahan ng banal na enerhiya ang katawan ng ating Panginoon. Gigising din siya kapag nakapagpahinga na ng kaunti. Mananatili tayo rito para magbantay. Hihintayin nating magising ang ating Panginoon. Galit ako, ang aking 1,000 taong pinaghirapang pundasyon. Ang aking kapangyarihang pinaghirapan kong sanayin ng 200 taon. Ay winasak ninyong lahat, kayong mga hayop, kayong mga halimaw. Dahil nagtatago kayong lahat dito sa lambak ng Luoxia. Gagawin kong libingan ninyo ang buong lambak ng Luoxia. Isasama ko kayong lahat sa pagbagsak ng aking sekta. Gamit ang natitira kong kaluluwa bilang gabay. At iaalay ko ang natitirang 1,000 taong enerhiya ng sektang Haoyang. Ipakita mo ang iyong bagsik, banal na liwanag ng pagpaparusa ng langit. Gusto kong mamatay kayong lahat ng walang matitirang libingan. Hindi maaari, yan ang banal na liwanag ng pagpaparusa ng langit. Ginamit ng matandang Hangul na iyon ang selyo ng pag-aalay ng kanyang sekta. Gusto niya tayong isama sa kanyang kamatayan.
Mahiwagang depensa, protektahan ng ating Panginoon. Hindi na natin kayang pigilan ito. Napakalakas ng kapangyarihan ng liwanag na ito. Malapit nang mabasak ang mahiwagang depensa. Panginoon, hinding-hindi namin hahayaang masaktan ka ng bagay na ito. Kung gusto mong saktan ng aming Panginoon, dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Xiaobay, ang malalakas ay dapat magtanggol sa mahihina. Kapag may panganib, dapat tayong magtulungan. Hindi tayo dapat tumakas ng nag-iisa. Hindi, imposible ito. Sa loob ng 10,000 taon, walang sino man sa lahi ng mga halimaw ang naging banal. Paano ka naging isang banal na nilalang? Ibubuhos ko ang lahat para labanan ka. Kahit sabay pa tayong mamatay. Papakawalan ko ang lakas ng Dragon Bane, kayong mga hamak na insekto, naglalakas loob pa kayong lumaban. Mamatay na kayo. Xiaobay, ikaw. Talaga bang naging banal na nilalang ka na? Ang kauna-unahang banal na halimaw sa loob ng 10,000 taon. Lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Kung hindi dahil sa patuloy na pag-aalaga ng banal na enerhiya ng Panginoon. Matagal na sana akong naglaho at naging abo. Ha? Isang banal na halimaw nga. Pinagpapala ng langit ang ating lahi. Pagkatapos ng 10,000 taon ng paghihirap ng ating lahi, sa wakas, may isinilang na namang isang banal na halimaw. Pinuno, may masamang balita. Mula sa direksyon ng lambak ng Luoxia, umaapaw sa langit ang enerhiya ng demonyo. Sunod-sunod ang mga kakaibang pangitain sa langit at lupa. Talagang may isinilang na isang banal na halimaw. At ngayon, ang hindi mabilang na hukbo ng mga halimaw mula sa mundo ng mga demonyo ay mabilis na nagtitipon doon ngayon ng maramihan. Ang pagsilang ng banal na halimaw. Paano naging posible ang bagay na iyon? Paano nagawang sirain ng lahi ng mga halimaw ang sumpa ng 1,000 taon? Tama ang sinabi mo, Cheng Sheng. Kapag sumugod na ang buong hukbo ng mga halimaw, siguradong magdurusa ang lahat ng may buhay sa buong lupain ng Qingtian, ipaabot. Ang aking utos bilang pinuno, patunugin agad. Ang kampana ng pagtitipon at tipunin ng lahat ng ating pinakamahuhusay na mandirigma. Dalhin ang lahat ng makapangyarihang sandata ng ating sekta. At magtungo agad sa labas ng lambak ng Luoxia. Kahit pa ibuhos natin ang buong lakas ng ating alyansa, hinding-hindi natin hahayaang makatapak palabas ng lambak ng Luoxia ang hukbo ng mga halimaw. Kahit isang hakbang lang, pinuno. Ang katotohanan ay nasa harap na natin. Kaya wala tayong magagawa kundi maniwala. Nanahimik ang lahi ng mga halimaw sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ngayon ay biglang may isinilang na banal na halimaw. At ngayon, nagtitipon pa sila ng napakalaking hukbo ng buong kapangyarihan. Tiyak na nais nilang simulan muli ang digmaan sa pagitan ng ating dalawang lahi. Ang mga mapagkunwaring banal ng sekta ng mga immortal, na palihim na umatake sa aming Diyos ng mga halimaw noon, ay muli na namang humaharang sa ating banal na pagtitipon ngayon. Ayon sa utos ng pinuno, kapag nangahas na kumilos ang mga halimaw, patayin silang lahat ng walang awa. Mga taksil at tuso kayong mga taga-sekta ng immortal, lakas loob nyo kaming palihim na inatake. Patayin silang lahat, walang ay titirang buhay. Oh, nagpapatayan na sa labas.
Paganahin ninyo ang Pormasayon para harangan ng ingay, bilasan nyo. Ang sakit ng ulo ko. Panginoon, gising na po kayo. Panginoon, kumusta po ang inyong pakiramdam? Ayos lang ako, mga munting kaibigan. Kaya lang, parang may daan-daang bubuyog na umuugong sa loob ng ulo ko. Sobrang tindi talaga ng sakit ng ulo ko. May napakalakas na ingay ba sa labas kanina? Parang narinig kong kumulog. Lagot na. Huwag kayong mataranta, tiyak na napinsala ng madilim na alon ng espiritu ng Panginoon. Gaya ng dati, gumawa tayo ng palusot para malusutan ito. Nagkamali lang po kayo ng dinig, Panginoon. Hindi po kumulog. Masyado lang pong mahalumigmig dito sa bundok. Kaya nabulabog at naglabasan ng mga makamandag na insekto. At napakalakas ng huni nila. Makamandag na insekto, talaga namang nakakarindi ang mga makamandag na insekto rito sa bundok. Sa sobrang ingay ng huni nila, sumasakit ang ulo ko. Ayos lang, huwag na kayong matakot. Nandito naman ako para sa inyo. Kahit gaano pa karami ang mga makamandag na insektong iyan. Hindi ko hahayaang saktan kayo ng mga iyon. Sige na, huwag nang matakot. Magpakabait kayo, aking mga maliliit na alaga. Huwag na kayong mag-away. Dapat ay magkasundo kayong lahat. Huwag na kayong mag-away. Dapat ay magkasundo kayong lahat. Ano? Anong klaseng kapangyarihan ito? Bakit biglang nawala ang pagnanais kong pumatay sa aking puso? Sa dizoladong lambak na ito. Anong uri ng kakilakilabot na labanan ang nakatago rito? Napakatindi nito. Tiyak na isa itong walang kapantay na kapangyarihan na higit pa sa banal na halimaw. Dapat na ba tayong umatras? Limang taon na ang nakalipas. 5 taon ng kadiliman. Sa wakas, natapos din ang pagdurusa. Pagkalipas lang ng alas 12 ngayong gabi, matatapos na ang aking misyon sa paggabay. Muli ko nang makikita ang liwanag, *King. Tapos na ang 5 taong misyon sa paggabay. Maluwalhating binabati ang napiling tao sa matagumpay na pagtapos ng misyon. Ipinapamahagi na ang gantimpala para sa misyon. Gantimpala, pagbabalik ng paningin sa magkabilang mata. At ganap na pagbabago ng iyong katawan. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit biglang may bumagsak na dambuhalang haligi ng liwanag? Ang sinag na ito ay nag-uma pa sa banal na enerhiya ng langit. Sa tingin ko, tiyak na ito ay dahil sa banal na kapangyarihan ng Panginoon sa paggabay sa atin, na nagpaantig sa langit at lupa. Kaya nagpadala ang langit ng isang napakalaking biyaya, isang dakilang biyaya. Ibig bang sabihin yun? Muli nang makakakita ang ating amo. Ang galing, sa wakas, makikita na tayo ng ating amo. Tiyak na matutuwa ng husto ang amo. Huwag muna kayong magsaya ng ganyan kaaga. Naisip nyo ba na mayroong isang napakaseryoso at malaking problema kung muling ang makakakita ang ating amo? Sa unang tingin pa lang niya sa atin, malalaman niya agad na hindi naman tayo mga simpleng hayop lamang at lalong hindi mga alagang hayop na inakala niya. Ang makikita niya ay isang kawan ng mga halimaw. Akala palagi ng ating amo ay karaniwan lang tayong mga alaga. Paano kung makita niya ang tunay nating anyo? At malaman niyang mga halimaw pala tayo. Hindi kaya siya matakot ng husto. Iwanan kaya niya tayo. Oo nga. Napakalakas ng aking aura bilang halimaw. Siguradong matatakot ang amo kapag nakita niya ako. At ang mga pakpak kong ito, hindi naman mukhang sa ordinaryong ibon. Baka isipin ng amo na isa akong masamang nilalang. Huwag muna kayong magpanik, sandali lang. Maging kalmado kayo at mag-isip ng maayos. Ang ating amo ay nagtataglay ng banal na kapangyarihan. Paano siya magiging isang ordinaryong tao lamang? Tiyak na hindi niya ito mamasamain. Matapat tayo at tapat ang ating pagsisilbi sa kanya. Siguradong mararamdaman iyon ng ating amo. Ako. Nakakakita na ba talaga ako? Salamat naman, sa wakas, muli ko nang nakikita ang liwanag. Aking mga munting alaga. Halika kayo rito, hayaan niyo akong makita ang inyong mga mukha. Amo Diyos ko, mga halimaw. Isang malikmata. Tiyak na malikmata lang ito. Kakamulat ko pa lang ng aking mga mata. Kaya tiyak na namamalikmata lang ako. Tama. Tiyak na ganoon nga. Ano ba talaga ang nangyayaring ito? Sino kayo? Ang aking mga inalagaang munting hayop.
Saan niyo sila dinala? Kinain niyo ba sila? Amo, walang ibang tao. Kami po ito. Amo, kami po talaga yung maliliit na alaga na pinalaki ninyo. Ano? Kayo. Kayo talaga sila. Nagbibiro ba kayo? Ang inalagaan ko ay mga ordinaryong alagang hayop lang. Pero kayo, malinaw namang mga halimaw kayo. King, may natukoy na pagkakamali sa pangunawa ng host. Sisimulan na ngayon ang pagtatama. Hindi kailanman binuksan ng system para sa host ng anumang kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Ang lahat ng salita ng hayop na narinig ng host sa nakalipas na 5 taon ay ang mismong sinaunang wika ng mga Diyos ng halimaw. Lahat ng iyon ay wika ng mga Diyos ng halimaw. Ang 7 dakilang Diyos ng halimaw. Nag-alaga pala ako at naging tagalinis ng dumi ng mga Diyos ng halimaw sa loob ng 5 taon. Kaya naman pala, sa dinami-rami ng nangyari, ang mga alagang hayop na inalagaan ko ng buong 5 taon, ay hindi pala mga kaawa-awang sugatang hayop, kundi ang pinakamalalakas at pinakakatakot-takot na pinuno sa mundo ng mga halimaw. Kayo nga ba talaga yung mga sugatang hayop na iniligtas ko 5 taon na ang nakararaan? Kayo nga ba talaga ang mga Diyos ng halimaw? Amo, patawad po. Niloko namin kayo. 5 taon na ang nakararaan, tinambangan kami ng mga sekta ng immortal. Nawasak ang aming mga kaluluwa, at nagtamo ng malubhang sugat. Habang tumatakas, nagtago kami rito sa lambak ng Luoxia. Kayo po ang nagligtas sa amin. Totoo po yun, Amo. Sa loob ng 5 taong ito, kung hindi niyo po ginamit ang inyong dakilang kapangyarihan para gamutin ang aming mga sugat at ipanumbalik ang aming mga kaluluwa, matagal na sana kaming naglaho na parang abo. Alam po naming mga halimaw kami. At natatakot kami na kapag nalaman niyo ang katotohanan, isipin ninyong masasamang nilalang kami. At matakot kayo sa amin. Mas natatakot po kaming baka iwan niyo kami. Kaya naman nilihim po namin ito sa inyo. Nagpanggap po kaming mga simpleng hayop sa loob ng 5 taon. Amo, sa loob ng 5 taong ito, inalagaan niyo kami na parang sarili ninyong pamilya. Kaya lihim din po namin kayong pinoprotektahan sa lahat ng panganib. Amo, alam po naming nagkamali kami. Hindi po namin kayo dapat niloko. Handa po kaming tanggapin ang anumang parusa ninyo. Patayin niyo man kami o pahirapan, hindi po kami magrereklamo. Ang tanging pakiusap lang po namin. Pakiusap po, huwag niyo kaming itakwil. Kayong mga pasaway talaga. Kahit pa kayo ang pinakamakapangyarihang pinuno ng mundo ng mga halimaw. O mga alagang hayop na marunong lang maglamang. Walang halaga ang lahat ng iyon sa akin. Kayo ang pamilya ko sa mundong ito. Sige na, tumayo na kayo. Kayong mga munting kasama ko. Talagang pinahirapan niyo ako sa paglilihim ninyong yan. Panginoon, hindi niyo po ba talaga kami sisisihin sa paglilihim namin sa inyo? Hindi po ba kayo natatakot sa amin? Matatakot, bakit naman ako matatakot sa inyo? Kahit nilihim ninyo ang totoo sa akin. Pinrotektahan niyo naman ako. Ano naman kung mga Diyos ng halimaw kayo? Sa puso ko, mananatili kayong pamilya ko magpakailanman. Hindi ko pinagsisihan ng pagliligtas sa inyo 5 taon na ang nakararaan. Hindi ngayon. At hindi rin sa hinaharap. Panginoon, kayo po ang aming Panginoon magpakailanman. Ang inyong walang pantay na kabutihan, Panginoon, ay hindi namin malilimutan habang buhay. Sumusumpa kami sa inyo rito, na para sa inyong mga utos, haharapin namin ang anumang panganib kahit dumaan pa sa apoy at patalim. Mamatay man kami ng paulit-ulit ng walang pag-aalinlangan. Kung lalabagin namin ang sumpang ito, puksain nawa kami ng langit at lupa. Kay tindi ng enerhiya ng kadiliman. Nasira ang selyo. Nasira ang selyo ng kalaliman ng kadiliman. Ang ganito katinding lakas ng kadiliman. Tiyak na ito na ang simula ng katapusan ng mundo. Nasa malaking panganib ang sekta ng Qingmen. Ang katapusan ng mundo. Dumating na nga ba talaga sa wakas? Natukoy na ang selyo ng kalaliman ng kadiliman ay tuluyan ng nawasak. Opisyal nang nagsimula ang katapusan ng mundo. Dahil sa matagumpay na paggabay ng tagapangalaga sa nakalipas na 5 taon. Upang mapaamo ang 7 sinaunang Diyos ng halimaw. Na isang gawaing may walang kapantay na kabanalan. Ang pinakamataas na bunga ng kapangyarihan mula sa 5 taong paggabay na ito, ay ibabalik sa iyo ng may 100 beses na dagdag. Ipinagkakaloob na ang gantimpala. Pagbabagong anyo ng mortal na katawan. Pag-abot sa kabanalan sa matuwid na landas. Panginoon, anong nangyayari sa inyo? Napakasindak na kapangyarihan.
Ito ang kapangyarihan ng batas ng langit. Nakamit na ang dakilang landas. Malugod naming tinatanggap ang banal na apo. Apo. Ding, nabuksan na ang pinakahuling pangunahing misyon. Nasira na ang selyo ng kailaliman ng kadiliman. Malalagay sa matinding dusa ang lahat ng nilalang. Hinihiling sa host na pamunuan ng mga Diyos halimaw. Sa ngalan ng tagapagtanggol ng mundo ng Chingmo. Protektahan ang mundo ng Chingmo. At labanan ng mga masasamang demonyo mula sa kailaliman ng kadiliman. Gantimpala sa misyon, ganap na linisin ang kailaliman ng kadiliman. At ibalik ang walang hanggang kapayapaan sa mundo ng Chingmo. Sistema. Tinatanggap ko ang misyong ito. At dahil ang kaligtasan ng mundong ito ay nakaatang na sa aking mga balikat. Dahil mayroon na akong kapangyarihang protektahan ng lahat. Hindi ko hahayaan ang mga masasamang demonyong ito. Nasaktan ng aking mga munting kasama. At lalong hindi ko hahayaan na sirain nila ang buhay ng lahat ng nilalang sa mundong ito. Nabiyak na ang selyo ng kailaliman. Dumating na ang malaking sakuna. Ako, si Lu Qinghe, sa araw na ito, ay nanunumpa rito na pamumunuan ko kayo upang tuluyang lipulin ang kailaliman ng kadiliman. At ibalik ang kapayapaan at liwanag sa mundong ito. Ang tribo ng puting tigre ay handang sumunod sa Panginoon at lumaban hanggang sa kamatayan. Ang tribo ng daping ay handang maging tagapanguna ng Panginoon. Ang tribo ng itim na pagong ay sumusumpang protektahan ng Panginoon hanggang sa huling hininga. Ngayong araw, ginagawa natin ang sumpa na protektahan ng ating mundo. Lalaban na ang lahi ng mga halimaw. Upang puksain ang mga demonyo at protektahan ng matuwid na landas. Hindi tayo aatras kahit isang hakbang. Nagpalabas na ng utos ang Panginoon ng kailaliman ng kadiliman. Upang tuluyang lumunin ang pinagmumulan ng lakas ng mundo ng Chingmo. At gawing alipin ang lahi ng tao at halimaw. Na walang pag-asang makatayo o makalaya kailanman. Talagang napakatapang nilang lumunin ang ating lakas. At alipinin ng tatlong lahi. Sobra nang umabuso ang mga demonyo mula sa kailaliman ng kadiliman. Kung iyon ang gusto nilang laban, ibibigay natin ito sa kanila, ipalabas ang aking unang utos sa digmaan. Makinig ang buong hukbo. Agad na magmarcha patungo sa ating layon. Ang 100,000 hukbo ng tao sa frontline ng aliansa ng mga sekta. Patayin niyo sila, ubusin ninyo ang mga hamak at mapanganib na nilalang na yan. Huwag kayong magtira ng kahit isang buhay. Saklolo, iligtas mo ako ngayon din. Tiyan Kiki, labanan natin ang mga demonyo, protektahan ng pag-atres ng mga mamamayan. Hahaha, bumagsak na ang pangunahing lungsod ng Tianchen. Ang tatlong linya ng depensa ay tuluyan ng gumuho. Paano na ito? Ano na ang gagawin natin? Wala na bang kaligtasan ng mundong Chingmo ngayon? Talaga bang katapusan na natin? Panginoon, sa aking palagay, ang sakunang ito ay sadyang gawa lang ng tao. Gawa ng tao, pinuno ng sektang Chonji, ano ang ibig mong sabihin? Nalaman ko na ang katotohanan. Sa lambak ng Luoxia, may isang mula sa lahi ng mga halimaw na umabot sa antas ng pagiging banal. May isang lalaking nagngangalang Lu Qinghe. Kahit na isa siyang tao, ay palagi pa rin siyang sama-sama sa kawan ng mga hamak na halimaw na iyon araw-araw. Kapag may kakaibang nangyayari, tiyak na may masamang nagaganap. Sigurado ako rito, na ang Lu Qinghe na iyon ay nakikipagsabuatan sa mga puwersa ng kadiliman. Siya ang nagpapasok ng mga demonyo sa ating mundo at sumaire sa selyo. Siya, gaya ng tunay na salarin sa likod ng malaking sakunang ito na wawasak sa ating mundo. Panginoon, sa loob ng aliansa ng mga sekta, may kumakalat na masasamang chismis laban sa inyo. Chismis? Anong chismis? Ang mga tao mula sa sektang Chonji ay kung saan-saan kayo sinisiraan. Sinasabi nilang traidor kayo na nagpapasok ng mga demonyo rito. At kayo raw ang ugat ng malaking sakunang ito. Nakakagalit talaga sila. Mga mapagpanggap at walang utang na loob. Sinubukan natin silang iligtas ng buong puso. Pero nagagawa pa nilang siraan ng ganito ang aking Panginoon. Gusto nilang gamitin ang mga chismis na iyan para ilayo ako sa inyo, Panginoon. Ano na ang gagawin natin? Huwag mo nang pansinin ang mga mapagawa ng gulo na iyan. Ang mahalaga ngayon ay ang magligtas ng mga buhay. Buong hukbo, bilisan ng pagmarcha. Dumiretso tayo patungo sa mapanganib na lagusan. Ha, ha, ha. Huminto kayo, mga salot na halimaw. Subukan ninyong umakbang pa at papatayin ko kayo ng walang awa, kayong mga lapastangan. Ang lakas ng loob ninyong itutok ang inyong mga espada sa aking Panginoon. Panginoon, jijibin ko na ang bulok na harang na ito ngayon din. Papatumbahin ko muna ang mga mapagpanggap na ito na baluktot ang katwiran. Kayong mga taga-sekta ng immortal, huminto kayo. Panginoon,
Ganyan na ang krito nila sa inyo, magtitiis pa rin ba kayo? Alam kong masama ang loob ninyo. At alam ko ring galit kayo. Ngunit sa pagdating ng hukbo ng kadiliman ngayon, ang mundo ng Qingshan ay nasa bingit ng kapahamakan. Kung makikipag-away tayo sa sekta ng immortal ngayon, masisiyahin lang natin ang ating mga kaaway at sasaktan ng ating mga mahal sa buhay. At lalo lamang nating ilulubog ang sangkatauhan sa mas matinding pagdurusa. Mga kapatid ko sa muog, makinig kayo. Ako, si Lu Qinghe, ay narito ngayon. At nanunumpa sa ngalan ng aking marangal na kapangyarihan. Ang paghayo ng aking lahing halimaw sa digmaang ito, ay para lamang puksain ang mga demonyo at ipagtanggol ang katwiran. At iligtas ang sangkatauhan. Hinding-hindi namin sasaktan ng kahit isang taong walang sala. Kung susuwayin ko ang sumpang ito. Hayaan ninyong mabasak ang kapangyarihan ko, si Lu Qinghe. At mabulid sa walang hanggang kapahamakan. Huwag kayong makinig sa kanyang mga mapanlinlang na salita. Ano namang silbi ng kanyang sumpa? Ang mga hindi natin kalahi ay hindi kailanman magiging tapat sa atin. Matagal nang kakampi si Lu Qinghe ng duke ng Moyuan. Kung hahayaan natin silang pumasok, para na nating pinapasok ang mga lobo sa ating sariling tahanan. Mamamatay tayong lahat. Tingnan ninyo. Iyan ang tinatawag nilang matuwid na landas. Ano ito? Anong nangyayari? Magaling. Napakagaling. Hahaha, kayong mga hamak na taga-sekta ng immortal. Dumating na ang inyong katapusan. Ang hari ng mga demonyo, paano sila nakapunta sa likod natin? Napapaligiran na tayo. Katapusan na natin. Katapusan na. Hindi ba't nangako sa akin ang kagalang-galang na hari ng mga demonyo? Na kapag pinigilan ko ang hukbo ng mga halimaw, ay patatawarin niya ako at ililigtas ang aking buhay. Kumilos na kayo ngayon din sa klalahan ng mga tagapagtanggol ng tarangkahan at harapin ang hari ng mga demonyo. Mamatay ka na. Banal na lakas, protektahan mo ako. Mga mamamayan, harangan niyo sila. Oh. Oh. Napakabulag namin. Nasugatan lamang ang banal na pinuno para iligtas tayo. Hindi siya isang traidor. Ibaba ninyo ang inyong mga mahiwagang espada. Ibaba ninyong lahat ang inyong mga mahiwagang espada. Sino mang manggaas na magtutok muli ng espada sa banal na pinuno at sa ating mga kapatid na kalahating espiritu. Ako mismo ang unang papatay sa kanya, napakalaki ng utang na loob natin sa banal na pinuno. Nagkamali po kami. Patawarin po ninyo kami, banal na pinuno. Anong ginagawa ninyo? Tumayo kayong lahat. Isa siyang masamang nilalang. Patayin niyo na siya agad. Dakpin ninyo ang traidor na yan na nagpapakalat ng kasinungalingan. Napakalinaw ng ebidensya. Ang hayop na ito na nakikipagsabuatan sa mga masasamang espiritu. Kumapit ka lang. Sige. Tumayo na kayong lahat. Nasa harap na natin ang malaking kaaway. Hayaan na natin ang nakaraan. Ang pinakamahalaga ngayon ay magkaisa tayo. Para labanan ang hukbo ng kadiliman. Kahit na malakas ang hari ng mga demonyo, masyadong malawak ang kanilang linya ng labanan. Kaya nakakalat ang kanilang mga sundalo. Hindi tayo pwedeng maupo lang at maghintay ng kamatayan. Kailangan nating maunang sumalakay. Nagpasya akong hatiin ang ating puwersa sa 7 grupo para lumaban. Fei Fei, Xiao Bai, Tai Niu, Mian Mian, Geda, Dawang, Xu Chao, nandito po kami. Kayong 7, mamumuno sa kani-kanilang hukbo. Kasama ang mga pinakamahuhusay nating mandirigma at patumbahin niyo sila ng husto.
Bawiin ninyo ang bawat lungsod na sinakop nila. Mga walang silbing kulisap. Nangangahas pa kayong sirain ang aking mga plano. Siya ang Panginoon ng Kadiliman. Magsiurong kayong lahat. Oh, oh. Sabi ko na nga ba, hindi dapat tayo lumaban. Walang katapat ang lakas ng Panginoon ng Moyuan sa buong daigdig. Paano natin siya lalabanan? Ang Lu Qinghe na yan ay isa lamang salot na nagdadala ng malaking kapahamakan. Sinabi ng General ng Hukbo ng Kadiliman, na kung isusuko natin si Lu Qinghe at ang watawat na yan, at bubuksan ng mga tarangkahan ng lungsod upang sumuko sa Moyuan, ay may liligtas natin ang buhay ng daan-daang libong mamamayan, at maging ang mga kapwa natin tagapagsanay. Isuko si Lu Qinghe. Isuko ang halimaw na yan. Gusto naming mabuhay. Buksan ng tarangkahan at sumuko. Mga walang gulo God, napakaduwag ninyo. Nawala ng malay ang ating Panginoon para lang iligtas sila. Ngunit nagagawa pa nila siyang ipagkanulo ngayon. Panginoon, huwag. Kahit mamatay pa kami. Hinding-hindi kami lalayo sa tabi ng ating punong lungsod ng kahit isang hakbang. Wala na tayong maatrasan pa. Kaya lalaban tayo para sa ating Panginoon. Makapatay lang ng isa, sapat na. Kung makadalawa, bawi na tayo. Hindi pa ako pwedeng bumagsak. Nagdurusa pa rin ang aking mga mamamayan. Sa pagitan ng langit at lupa, mananatili ang wagas na katarungan. Ipagtatanggol ko ang aking bayan. Magsialis kayo, mga kampan ng kadiliman. Ang banal na Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Ligtas na tayo. Ano? Anong nagawa natin kanina? Dali, kumuha kayo ng sandata at puksain ang mga demonyo. Gising na ang ating Panginoon. Mga kapatid, ipakita natin sa mga basurang ito ang tunay nating lakas. Ubusin silang lahat. 道之所在，万邪不侵。灭世魔阵。 Ang katawan ko. Ang isip ko. Tigil, kayong mga hayop. Ito na ang huling pagtutuos nating dalawa. Kahit pamamatay ako sa labanan dito sa Moyuan. AAAAAAH. Sirain ang hanay nila, protektahan ng Panginoon. Mamatay kayong lahat. Buisit, inihanda na niya. Upang tuluyang pasabugin ang demonic array. Isasama niya ang buong lungsod sa kanyang kamatayan. Protektahan. Sa nakalipas na 5 taon, tinuruan ko silang protektahan ng mga mahihina at mamuhay ng may kapayapaan. Ito ang aking landas. Kung hindi ako ang papasok sa impyerno, sino pa ang papasok? Gamit ang bunga ng aking 5 taon na pagtuturo bilang mitra. Pakawalan. Patawad. Naligtas tayo. Mabuhay ang pagtatanggol. Master.
Mga walang silbi, kailangan ko pa palang kumilos ng personal. Mga hampas lupang walang takot sa kamatayan. Isipin mong nakatagal kayo ng ganito katagal. Dahil mamamatay na rin lang naman kayo. Magpapakita ako ng awa para malaman ninyo ang katotohanan bago kayo malagutan ng hininga. Noong digmaan sa pagitan ng mga immortal at mga halimaw. Akala nyo ba talaga ay gusto ng alyansa ng mga immortal na tuluyang lipulin ang lahi ng mga halimaw? Mali, lahat ng iyon ay dahil sa lihim kong pag-uudyok sa inyo. At ang pagkasira ng selyo ng Demon Ape ngayon ay gawa ko rin. Pagkatapos ng ilang daang taon kong pagpaplano at paghihirap. Ang lahat ng ito ay naaayon sa aking plano. Ikaw pala ang may gawa nito, matandang taksil. Ikaw ang dahilan kung bakit kami malubhang nasugatan at muntik ng mamatay. Ikaw ang dahilan kung bakit nagdurusa ang aming master. Kahit itaya ko ang aking buhay ngayon, isasama kita sa impyerno. Sa tingin nyo ba ay mapipigilan ako ng mga baldado at talunang tulad ninyo? Tapos na. Wala na ang mga nakaharang sa aking daan. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Nalampasan ng host ang pagsubok ng buhay at kamatayan. At nakamit na ang huling kinakailangan. Ihahayag na ngayon ang buong katotohanan. Ang dakilang kapangyarihan ng Dao na nakapaloob sa katawan ni Zhu Shen ay hindi ordinaryo, kundi noong unang likhain pa lamang ang mundo ng King Ming. Ang pinakaimportanteng batas na nagpapanatili sa balanse ng langit at lupa. Ang iyong paglalakbay sa mundong ito ay hindi isang aksidente lamang, kundi dahil ikaw mismo ang pinili ng mundo ng King Ming bilang itinakdang tagapagligtas. Hindi kailanman maglalaho ang batas ng langit at mananatili magpakailanman ang dakilang kabutihan. Ito ang banal na tungkulin ng tagapagtanggol. Yaman din lamang na ikaw ang pinili ng batas ng langit. Hindi maaari. Hindi ito mangyayari. Daan-daang taon ko itong pinagplanuhan. At hindi ko hahayaang may samaire sa aking mga plano. Kung ikaw nga ang tagapagtanggol ng mundong ito, wawasakin ko rin ang mismong batas ng langit kasabay mo. Ngayong araw, maglalaho na ang buong mundo ng King Ming. Hanggat narito pa ako, hindi ka magtatagumpay. Iaalay ko ang aking buong katawan, ang aking kaluluwa sa batas ng langit upang iligtas ang lahat ng nilalang. Oh. Ang dakilang Panginoon. Isinakripisyo ng dakilang Panginoon ang sarili niya para iligtas tayo. Hindi namin malilimutan ang kadakilaan at kabutihan ng dakilang Panginoon habang buhay. Hindi mamamatay ang ating amo. Nangako siya sa atin na hindi niya tayo iiwan. Tama, hanggat humihinga pa tayo. Hahanapin natin si amo at ibabalik siya. Malugod ka namin tinatanggap, dakilang pinuno ng daigdig. Ang mundong ito ay pagmamay-ari ng lahat ng tao rito. Ako si Lu Qinghe, ay isang ordinaryong tao lamang na nagnanais ng simpleng buhay at mamuhay ng malaya na walang inaalala. Amo, kayo, talaga bang handa ninyong bitawan ang pagiging pinuno ng tatlong daigdig?
Iyan ang kapangyarihang pinapangarap ng marami, na kahit sa panaginip ay hindi nila maisip. Anong pinuno ng tatlong daigdig? Walang tatalo sa sarap ng pagpapainit dito sa ilalim ng araw. Ang gusto ko lang naman ay ang tahimik na buhay. At maging tagapag-alaga ninyong mga munting kasama ko.